Kabanata 3141. Habang unti-unting nanambalik ang cultivation base ni Dustin, ang aura na kanyang ibinubuga ay naging mas nakakatakot. Nagtatakang tumingin sa kanya si Yulia at ang iba pa. Nakaramdam pa sila ng kaunting takot, na para bang nasa harap sila ng isang mabangis na hayop mula sa primitive age. Gayunpaman, hindi tumigil si Dustin sa pag-upgrade ng kanyang martial arts kahit isang segundo. Ang kanyang cultivation base ay patuloy na nakamit ang mga tagumpay sa isa't isa. Sa buong proseso, umupo si Dustin na nakakross ang kanyang mga paa at nakatuon lamang sa pagpapalakas. Ang kanyang katawan ay may pakiramdam ng kasariwaan at pananabik. Pakiramdam niya ay maraming hindi nakikitang gapos sa kanyang katawan ang biglang naputol. Bago iyon, hindi napagtanto ni Dustin kung gaano kalaki sa kanyang kapangyarihan ang napigilan. Hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng mga kadena na ito. Ang mga tanikala ay nagpapahiwatig ng pagsupil sa kapangyarihan ng pinakamataas na kaliwanagan na ang mga likas na batas ay kumilos sa kanya. Ngunit ngayon, ganap na napalaya si Dustin mula sa mga panunupil na kapangyarihang iyon. Ang mga tanikala ay umalis sa kanyang katawan na parang tubig na umaagos mula sa paikot-ikot na ilog patungo sa malawak na karagatan. Nagtataka ako kung maaari kong pinuhin at makuha ang mga piraso na naglalaman ng kapangyarihan ng pinakamataas na kaliwanagan. Habang lumilipad ang mga piraso ng natural na batas sa kanyang katawan, biglang may naisip si Dustin. Ang mga pirasong iyon ay nagdadala ng napakalaking dami ng pinakamataas na kapangyarihan ng paliwanag. At may orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng kalikasan. Kung mapapadalisay niya ito, tiyak na magkakaroon ito ng malaking kapangyarihan. Si Dustin ay palaging isang tao ng kanyang salita. Sinikap niyang gawin ang kanyang makakaya at maging matagumpay sa anumang bagay na ilalagay niya sa kanyang isipan. Kaya naman, ginamit niya kaagad ang kanyang kapangyarihan sa batas. Isang daloy ng puwersa ang Dam-Aloy patungo sa lumilipad na mga pira-piraso at binalot ang mga ito na parang kumot. Pagkatapos, sinimulan nitong pinuhin ang mga ito sa sandaling binalot sila nito. Alam ni Dustin na malayo ang ideya niya. Ngunit handa pa rin siyang sumubok. Kung siya ay isang ordinaryong tao, handa siyang tanggalin ang mga kadena at iwanan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Upang ang kanyang antas ng martial arts ay madaling maibalik. Ang sinumang matalinong magsasaka ay hindi mag-aabala na pinuhin ang mga ito o panatilihin ang mga ito sa loob ng 1 minuto dahil ito ay masyadong mapanganib. Pinuhin ang mga fragment na ito para sa akin. Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa batas at inilunsad ito patungo sa mga fragment. Ang nakakagulat na puwersa ay lumipad patungo sa mga target nito at marahas na pinadalisay ang mga ito. Wow! Ma-refine sila. Tuwang-tuwa si Dustin nang makitang hindi lumalaban sa kanyang pagpipino ang mga lumilipad na fragment. Nararamdaman din niya ang napakalaking kapangyarihan nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga likas na batas ay walang puot kay Dustin. Kung gagawin nila, ang mga kadena na iyon ay hindi nawasak at nagkusa na iwan siya. Lumipas ang kalahating araw. Oo, nagtrabaho. Bulalas ni Dustin sa sobrang tuwa. Noong panahong iyon, ang lahat ng hindi nakikitang kadena na may pinakamataas na kapangyarihang nagbibigay liwanag ay naputol sa mga fragment. At matagumpay na napino ng Dustin. Pagkatapos na pino, ang lahat ng mga fragment ay nakondensed sa isang maliit na puting kadena. Lumutang ito ng walang patutunguhan sa loob ng katawan ni Dustin. Napakaliit ng puting kadena na kasing laki ng hinlalaki ng isang matanda. Marahil, matatawag ko itong kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Bulong ni Dustin sa sarili habang nakatingin sa puting kadena. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay mukhang simple. Ngunit naglalaman ito ng mga mahiwagang kapangyarihan ng kalikasan. Kahit si Dustin ay walang ideya kung gaano ito kalakas sa ngayon. Sa wakas ay nabawi ko na ang aking kapangyarihan. Napakasarap sa pakiramdam na bumalik ka. Tumayo si Dustin at nalaman na ang kanyang kasalukuyang vital energy ay nakabawi na sa Golden Immortal Realm. Kasabay nito, ang kanyang pisikal na lakas.
espiritual na kahulugan, at kapangyarihan sa batas ay nanambalik lahat. Guru. Hinarap ni Yulia si Dustin sa di kalayuan. Mabilis siyang lumapit sa kanya nang makita siyang nakatayo. Lumapit din ang Diyos ng bundok at ang iba pa. Matagal na nilang hinihintay si Dustin. Ngayon mo lang ba binawi ang cultivation base mo? Dustin. Tanong ng Diyos ng bundok kay Dustin na may pagtataka. Oo. Tere na at maghanap tayo ng mga bakas ng mga Diyos sa mundong ito. Baka may matutunan tayo tungkol sa kanila. Sabi ni Dustin habang nakayuko sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas para hawakan silang lahat. Pasulong sila sa bilis ng kidlat. May mga matataas na bundok at malalalim na lambak na nababalot ng makapal na ambon na walang kamatayan. Ang makapal na kagubatan na may nagtataasang canopy ng mga puno at malaweb na baging ay hamarang sa papababang sikat ng araw. Bukod dito, umalingaw-ngaw ang mga dagandong ng iba't ibang mga hayop at ang mga huni ng mga ibon mula sa kailaliman ng mga sinaunang kagubatan paminsan-minsan. Ito ay talagang isang primordial na eksena upang pagmasdan. Ang pinakakapansin-pansing bagay sa malawak na kontinente ay ang libo-libong banal na bundok na lumutang sa hangin. Mula sa malayo, nakikita nila na ang bawat banal na bundok ay malayo sa isa't isa. Sa kanyang espiritual na kahulugan, naramdaman ni Dustin na mayroong hindi bababa sa 100 milyong milya sa pagitan ng bawat banal na bundok. Napasinghap si Dustin sa gulat. Ipinapahiwatig nito na kung gaano kalawak ang kontinenteng ito. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Dustin at ng kanyang mga kasama. May lumulutang na banal na bundok sa gitna ng hangin. Kaya, tumungo sila sa banal na bundok na pinakamalapit sa kanila. Naisip ni Dustin na kung magkakaroon sila ng anumang pagkakataon na makatagpo ng mga Diyos sa mundong ito, malamang na makatagpo sila sa mga banal na bundok na iyon. Ginamit niya ang omnipotent lightness para mag-hover sa hangin sa bilis ng kidlat. Ang kanilang mga galaw ay nag-iwan ng arco sa hangin tulad ng isang malaking makulay na bahaghari sa kalangitan. Sa pananaw ni Dustin, ang lahat ng mga bundok at ilog ay napakaliit mula sa malayo. Gayunpaman, habang papalapit sila noon, tila isang higanteng lalamunan sila. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakbay, sa wakas ay narating na nila ang banal na bundok. Habang papalapit sila sa napakalaking bundok, mas nagulat si Dustin. Ito ay sobrang nakakatakot na naramdaman nila ang panginginig mula sa kanilang mga gulugod. Ang bawat sulok ng banal na bundok ay napuno ng mga kabaong, kung saan ang hindi mabilang na mga ron ng pinakamataas na kaliwanagan ay bumangon at nagbigay ng nakasisilaw na mga ilaw. Ang bawat kabaong ay naglalabas ng isang lubhang nakakakilabot na aura. Pumunta tayo sa bundok at tingnang mabuti, sabi ni Dustin sa mga kasama habang nagngangalit ang mga ngipin. Sino ka? How dare you break into the forbidden land of the divine gods? You've disturbed the peace of the gods. Isang dagandong ng galit ang biglang narinig out of nowhere. Sa isang kisap mata, ilang figure ang lumitaw sa harap ni Dustin at ng kanyang mga kasama. At hamarang sa kanilang daan pasulong. May 4 na magiting at makisig na lalaki na may galit sa mga mukha. May mga ordinaryong nilalang dito sa mundo. Silang 4 ay hindi mukhang divine god para sa akin. Sino sila? Nasambit ni Dustin sa sobrang gulat. Dahil ang lugar na ito ay tinawag na bayan ng mga Diyos. Naisip niya na ito ay isang lugar na para lamang sa mga Diyos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatayo sa harap nila ang 4 na ordinaryong lalaki na mukhang napakalakas. Bakit may mga tao sa hometown ng mga Diyos? Nagtataka pa rin si Dustin. Kung maglakas loob kang humakbang pa, hahatulan kita ng kamatayan sa pangalan ng Dragon Branch of the Pilgrim. Umalis ka na, o tanggapin mo ang iyong parusa. Sabi ng isa sa mga lalaki sabay kuha ng golden sword at diretsyong inihampas kay Dustin. Mukha siyang pagalit na ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang nakamamatay na kalooban. Agad namang ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay para ipadala si Yulia at ang iba pa sa isang ligtas na lugar sa malayo. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamao para suntukin ang lalaki at itakwil ang kanyang mahabang espada. Flang! Flang!
Flang. Mabangis na nag-away ang dalawa. Kakaiba ang mahabang gininto ang espada ng lalaki. Naglabas ito ng gininto ang ningning na katulad ng araw. At naglabas ng umuugong na tunog na kasing lakas ng bagyo sa tuwing ito ay iindayog. Bawat indayog ay binago ang tanawin sa likod nito bilang isang bundok ng mga bangkay na may malawak na dagat ng dugo sa paa nito. Gayunpaman, nang ihinto ni Dustin ang espada gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay hindi nasaktan. Ito ay natural dahil ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Dustin ay agad nadudurog sa isang immortal na lupa. What the hell? Hindi ka panipaniwala. Sino ka? Napakabata mo. Ngunit napakalakas mo na. Sa ganoong kapangyarihan, maaari kang maging tanyag dito sa ating Divine Beings World. Bakit hindi ko nakita o narinig ang tungkol sa iyo? Sabihin mo sa akin. Sino ka at taga saan ka? Curious na tanong ng gwapong may hawak na mahabang espada. Ang espada sa kanyang kamay ay ang kanyang pinakamahalagang sandata, na kanyang pino sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng lihim na kasanayan. Naubos niya ang marami sa kanyang orihinal na kakanyahan ng enerhiya upang linangin ito sa ganoong antas. Natarante siya nang makitang ang isang binata mula sa kung saan ay madaling naitaboy ang kanyang espada gamit ang mga kamay. Para sa kanya, hindi maisip ang pisikal na lakas ni Dustin. Divine Beings World. Ibig mong sabihin ang lugar na ito ay tinatawag na Divine Beings World. Hindi ba ang lugar na ito ay hometown ng mga Diyos? Ang mundo kung saan nakatira ang mga banal na Diyos. Natigilan si Dustin sa sinabi ng lalaki kaya hindi niya maiwasang magtanong. The God's hometown. The world where divine gods live. That's interesting. I have never heard about that before. Well, bakit mo tatawaging God's hometown ang sementeryo ng mga Diyos at ipagpalagay na ito? Ang kanilang tirahan. Nakakatuwa. Tawa ng gwapong lalaki. Ano? Ito ba ang sementeryo kung saan nagpapahinga ang mga banal na Diyos sa kapayapaan? Talaga bang ibig mong sabihin iyon? Napatulala naman si Dustin. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na ang mundong ito ay libingan ng lahat ng mga Diyos. Walang sikreto dito. Alam ito ng lahat ng tao sa mundo ng divine being maliban kung hindi ka katutubo. Nanunuyang sabi ng gwapong lalaki. Bayan ng mga Diyos. Teka. Naalala ko ang narinig ko mula kay Haring Andrew na tinatawag ng mga tagalabas ang ating mundo bilang bayan ng Diyos. Baka naman outsider siya. Sigaw ng isang lalaki sa Epiphany. Ano? He is from the outside worlds. Nagulat naman ang tatlo pang lalaki. Biglang nag-iba ang composure nila habang galit na nakatingin kay Dustin. Walang tagalabas na pinapayagang tumuntong sa ating teritoryo. Alam mo ba kung ano ang iyong ginawa? Kunin natin siya. Sigaw ng isa sa apat na lalaki. Nilapitan niya at ng kanyang mga kasama si Dustin. Handa na sa pagdanak ng dugo. Hinawakan nila ang kanilang kumikinang na mga espada. At gumawa ng pulang dugong ningning. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at naramdaman na ang apat na lalaki ay nasa Golden Immortal Realm. Napansin din niya ang mga espada na nagradiated ng isang malakas na dugo red light. Gamit ang kanilang mga espada, itinuring ni Dustin na sila ay isang katugma para sa cultivator sa Earth Immortal Realm. I mean you no harm. But if you keep push me like this, then don't blame me for what's about to happen. Nagsawa na si Dustin. Pinakawalan niya ang Divine Fist skill. Ang kanyang kamao ay lumaki at naglalabas ng napakaraming enerhiya. Ang Divine Fist skill ay isa sa pinakamakapangyarihang diskarte sa kamao sa lahat ng mundo. Ito ang pinakamahusay na kasanayan sa lumang kaharian kung saan nakatira si Prinsesa Gracie. Kasama ng kanyang pisikal na lakas, ang pag-atake ni Dustin ay napakalakas. Kumakapit, 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 kumakapit. Napilitang umatras ang apat na lalaki dahil hindi nila kinaya ang lakas ng suntok niya. Mga tagalabas. Galing tayo sa Flying Dragon Race. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang kaya namin. Galit na sigaw ng apat na lalaki in chorus. Ang makapal na gintong hamog ay nagsimulang dumaloy mula sa kanilang mga katawan. Biglang nawala ang apat na lalaki nang lumitaw ang apat na higanteng gintong ahas mula sa makapal na hamog.
Ang metatiyog na ahas ay naglabas ng nakakasilaw na gininto ang liwanag habang naglalabas sila ng napakalaking aura. Ito ang tunay na anyo ng apat na lalaki. Apat na mahabang espada ang nakasabit sa ulo ng mga ahas, na naglabas ng nakikitang magulong aura. Sa likod nila, nagsimulang bumalot sa buong lugar ang kulay dugong fog. Flying Dragon Race. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ano ang lahi na ito? Curious na tanong ni Dustin. Anong nangyayari dyan? Sino ang nangahas na mang-istorbo sa mga Diyos? Magbunyag kayo. Noon lang. Isang hukbo ang sumilip sa abot tanaw at direktang sumugod sa direksyon ni Dustin. Hindi na kailangang sabihin. Ang sangkawin at ang apat na gintong ahas ay magkapanalig. Huwag kang lumaban at sumuko. Sigaw ng isa sa mga ahas kay Dustin. Habang ang kayeg ay sumusugod. Ang apat na ahas ay hindi nag-aksaya ng hininga at sila ay sumugod din patungo sa Dustin sa bilis ng kidlat. Alam ni Dustin na kailangan niyang alisin ang mga ito bago dumating ang hukbo. May binulong siya at itinuro ang apat na ahas. Isang thumb-size na puting kadena ang lumipad at agad na sumabit sa itaas ng kanilang mga ulo. Kaagad, ang kadena ay naglabas ng magic power na bumabalot sa apat na ahas. Anong klaseng evil enchantment ang ginawa niya? Napatulala ang mga ahas sa ginawa sa kanila ni Dustin. Para bang sasagutin ang tanong nila. Naramdaman nilang lahat ay biglang nabawasan ang kanilang kapangyarihan. Tinamaan ni Dustin ang apat na gintong ahas ng napakalakas na puwersa. Ang mga gintong kaliskis ay lumipad mula sa kanilang mga katawan habang ang dugo ay tumalsik sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, nagulat si Dustin nang makitang buhay pa sila. Kahit na sa dami ng puwersang ginawa ko sa pag-ataking iyon. Ilang kaliskis lang ang nawala sa kanila. Kakayanin ng kanilang mga katawan ang ganoong kalakas na atake. Malakas yata talaga ang Flying Dragon Race. Naisip niya, nagpasya si Dustin na ang pakikipaglaban sa kanila ay magiging napakalaking panganib. Gamit ang kaway ng manggas, tumakbo siya at ang kanyang team palayo. Wala kang pupuntahan. Sa wakas ay dumating na ang Cowen at hinabol si Dustin. Nang makita ito, inilabas ni Dustin ang spaceship at sumakay dito kasama ang kanyang mga kasama. Ang barko ay lumipad pasulong at nawala sa isang iglap. Ang apat na gintong ahas ay pilit na bumangon matapos matamaan ni Dustin. Kailangan nating sabihin kay King Andrew na may pumasok na mga tagalabas. Sigaw ng isa sa kanila. Ilang sandali pa. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Isang tansong karwahe ang lumitaw sa ilang sandali. Nag-strike ito sa kalangitan at nagbuga ng gininto ang liwanag. Maganda itong sumayaw sa hangin. Na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang tingnang mabuti, isang dilaw na utos ng imperial ang nakasabit sa ulo ng tansong karo. Tingnan mo, nakukuha na natin ang imperial na utos. Sa buong malawak na lupain. Itinaas ng mga nilalang ang kanilang mga ulo upang tumangala sa tansong karo. Ang tansong karo ay sikat dahil ito ay kumakatawan sa kamahalan ng mga Diyos. Nang lumitaw ang tansong karo, nangangahulugan ito na mayroong utos mula sa mga Diyos. Pinaghihinalaan namin na maraming tagalabas ang pumasok. Nagbabanta sila na abalahin ang iba pang mga Diyos. Kaya naman, inuutusan ko kayong lahat na lipulin ang mga masasamang nilalang mula sa ibang mga mundo upang pangalagaan ang kapayapaan ng libingan ng mga Diyos. Isang malakas na tinig ang nagmula sa loob ng utos ng imperial na nakasabit sa tansong karo. Oh my God! Pumasok dito ang mga masasamang nilalang mula sa labas ng mundo. Ang bawat nilalang ay nabigla nang marinig ang balita. Dumagundong ang tansong karo at patuloy na gumagalaw upang ihatid ang utos sa ibang mga lugar. Ang bawat tao sa mundo ng Divine Being ay may pananagutan sa pagbabantay sa libingan ng mga Diyos. Hindi natin hahayaang may makagambala sa kanilang kapayapaan. Matapos makuha ang utos, agad na tinipon ng lahat ng pinuno ng iba't ibang lahi ang kanilang mga tauhan upang manghuli ng mga tagalabas. Nagsimulang sumiklab ang matinding labanan sa buong mundo ng Divine Being. Ang mga mananalakay na ito ay ang pinakamahuhusay na magsasaka mula sa iba't ibang universo. Hindi lamang sila dalubhasa at makapangyarihan. Ngunit mayroon din silang napakaraming makikinang na kayamanan ng mahika. Hindi na kailangang sabihin.
Hindi sila madaling papatayin. Idagdag pa rito ang katotohanan na ang malaking bilang ng mga master sa Earth Immortal Realm ay may pananagutan sa pagprotekta sa kanila. Samantala, nanatiling nakatago sina Dustin, Yulia at ang kanilang mga kasama habang palihim na tumawid sa malawak na lupain. Mayroong maraming malalaking sinaunang lungsod na naninirahan sa mga nilalang na may iba't ibang lahi. Dalawang masasamang nilalang mula sa labas ng mundo ang naaresto. Sila ay pinugutan ng ulo at ang kanilang mga ulo ay isinabit sa pader ng lungsod. Nakarating ang balita kay Dustin makalipas ang kalahating araw habang nagtatago siya sa isang sinaunang lungsod. Ang mga ulong nababalutan ng dugo ay nakadisplay sa katimugang pader ng lungsod upang magsilbing babala para sa iba pang mga tagalabas na nagtangkang guluhin ang kapayapaan ng mundong ito. Tiningnan ni Dustin ang dalawang ulo sa pader ng lungsod at nakilala na sila ay mga miyembro ng Moklan mula sa Hunting Cosmos. Ang mga magsasaka, lalo na ang mga master tulad ni Dustin, ay kilala na eidetic. Malinaw nilang naaalala ang bawat taong nakilala nila kahit magkabalikat lang sila. Naglakas loob si Dustin at dinala ang kanyang mga kasama sa napapadere na lungsod. Doon, nakita nila ang lahat ng uri ng mga nilalang. Ang ilan ay malalaki at lumulutang na ulo. Ang ilan ay isang bola ng liwanag lamang. Ang ilan ay mga nilalang na malasentor na may mga pakpak sa kanilang likod. Mayroong kahit maraming mga banal na sandata. Halimbawa, nakakita si Dustin ng gintong sibat na may mga braso at binti. Isa itong magic treasure na may katalinuhan. Tulad ng Heavenly Majestic Pot. Higit sa lahat, marami ring tao sa lungsod. Sinamantala ni Dustin ang pagkakataong ito. Ginamit niya ang aura disguising skill para gawing aura ng buong team niya ang inilabas ng native ng Divine Beings World. Ito ang nagsilbing perpektong disguise. Wala man lang nakapansin sa kanila. Matapos maglibot, nakahanap si Dustin ng ilang impormasyon tungkol sa mundong ito. Ang mundo ay tinawag na Divine Beings World. Ito ay ang libingan ng mga Diyos. At lahat ng mga nilalang dito ay ipinanganak upang bantayan ang lugar na ito. Ang mga bundok na lumulutang sa itaas ng kontinente ay talagang mga libingan ng mga Diyos. Ang mga kabaong sa mga bundok ay naglalaman ng mga patay na Diyos. Lumalabas na ang maalamat na bayan ng mga Diyos ay hindi tahanan ng mga Diyos. Ngunit ang kanilang libingan. Bulong ni Dustin sa sarili nang sa wakas ay tinanggap na niya ang nakakagulat na katotohanan. Gamit ang aura disguising skill, ganap na binago ni Dustin ang hitsura ni Yulia at ng iba pa para makalusot sila sa ilang malalaking sinaunang lungsod at tuklasin ang mundo ng Divine Being. Ang mundo ng Divine Being ay pinamumunuan ng 8 puwersa, na tinawag na 8 sangay ng mga Peregrino. Bawat isa sa 8 sangay ay may pinakamataas na pinuno. Sila ay sina Haring Tobien, Haring Andrew, Haring Yates, Reyna Sheila, Haring Baron, Haring Edmund, Haring Lionel, at Haring Osborne. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay ang pinakamalakas na mandirigma sa Divine Beings World. At sila ang namamahala sa bilyon-bilyong nilalang sa mundong ito. Sa mundo ng Divine Being. Ang lahat ng mga nilalang ay ipinanganak na may pinakamalaking misyon. At iyon ay upang protektahan ang mga banal na Diyos na nakapatong sa mga nakabitin na kabaong. Sa kabuuan, lahat ng tao sa mundo ng Divine Being ay isang tagapagbantay ng libingan. Ang mga nilalang ba na nakahiga sa mga kabaong ay pawang mga banal na Diyos? Tanong ni Dustin habang nakatingin sa libo-libong banal na bundok na lumulutang sa himpapawid sa kontinente ng may gulat. Ang bawat banal na bundok ay puno ng mga kabaong. Sa haba ng kanilang buhay, ang mga banal na Diyos ay nabuhay upang maging ang pinakanakakatakot at makapangyarihang mga nilalang sa universo. Ang mga ordinaryong tao, kahit sa 10 o 100 buhay, ay bihirang magkaroon ng pagkakataong makakita ng isang banal na Diyos. Gayunpaman, sa mundo ng Divine Being, napakaraming Divine God ang nagpapahinga rito. Kahit na ang mga banal na Diyos ay patay na. Ito ay sapat na kamangha-mangha na nasa kanilang presensya. Pagkatapos, narinig ni Dustin ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Ang mga banal na Diyos sa mga kabaong na iyon ay hindi lamang mula sa isang tiyak na panahon. Iyon ang lahat ng mga banal na Diyos na namatay mula pa sa simula ng unang mundo.
Sa pagtatapos ng kanilang buhay, pinili ng mga banal na Diyos na ilibing ang kanilang sarili sa mundo ng Divine Being. Ang dahilan kung bakit ang mga patay na Divine God na iyon ay inilibing ang kanilang mga sarili sa Divine Being's World ay hindi para magpahinga sa kapayapaan para sa kawalang hanggan. Ngunit maghintay ng isang araw kung kailan sila tatantong sa isang perpektong mundo na tinatawag na Shore of Rebirth. Ang Shore of Rebirth. Anong klaseng mundo yan? Kahit na ang mga banal na Diyos ay nananabik para dito. Mahirap para kay Dustin na matuno ang balita sa maikling panahon. Kanina pa siya umiikot at nagtanong sa maraming nilalang sa mundong ito. Ngunit sa huli, hindi niya naintindihan kung anong klaseng mundo ang tinatawag na Shore of Rebirth. Sa katunayan, walang makapagpaliwanag nito ng malinaw. Marahil maaari akong maghanap ng higit pang impormasyon sa ilan sa mga sinaunang aklat na nakolekta ng 8 sangay ng mga Peregrino. Ang mundong ito ay dapat na isang premium. Dahil ang lahat ng mga banal na Diyos ay sabik na pumunta doon. Naisip ni Dustin, higit pang mga tagalabas mula sa maraming labas ng mundo ang nahuli. Ibabalik natin sila sa lungsod para sa paglalakad ng pagbabayad sala. May sumigaw sa kalye sa isang sinaunang lungsod. Isang malaking unit ng mga mandirigma na may natatanging baluti. Bawat isa ay may hawak na makintab na sandata. Ang nag-escort sa isang grupo ng mga bilanggo na nagmumula sa tarangkahan ng lungsod. Ang mga bilanggo ay lumipad patungo sa pasukan ng lungsod. Kitang-kita sa kakapusan ng kanilang mga hininga na kakilakilabot silang nabugbog. Si Dustin, Yulie, at ang iba pa ay nagsiksikan sa karamihan at tumingin sa mga bilanggo. Ano? Galing sila sa Beast Cosmos. Biglang pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata nang malaman niyang may mahigit 100 ng mga bihag. Na lahat ay mga demonyong hayop mula sa Beast Cosmos. Ang mga taong ito ay pawang mga nasasakupan ni Prinsipe Aldrich. Nakilala sila ni Dustin sa unang tingin dahil siya ang kasama ni Prinsipe Aldrich noong paglilitis sa Primordial Road. Nakilala na rin niya ang kanyang mga tao noong panahong iyon. Si Prinsipe Aldrich ay dumating na rin sa mundong ito. Iniisip ko kung paano siya ngayon. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa panahong iyon, ang mga nakatataas na pinuno ng 8 sangay ng mga Peregrino ay naglabas ng utos na hanapin at arestuhin ang lahat ng masasamang nilalang ng maraming labas ng mundo. Maraming matinding away sa pagitan ng mga tagalabas at ng mga lokal na nilalang ng Divine Being's World. Maraming tagalabas ang nakulong, at ang ilan ay pinatay pa. Namatay din ang ibang mga lokal sa mabangis na labanan. Ang magkabilang panig ay maraming nasawi, at halos lahat ay malubhang nasugatan. Maraming mahuhusay na magsasaka mula sa labas ng mundo ang lumahok sa mga uhaw sa dugo na labanan. Ang ilan sa kanila ay naging tanyag sa buong mundo ng Divine Being. Kabilang sa mga likas na miyembro ay ang kahalili ng Sun Palace, ang banal na anak ng Space Sect, ang ilang mga prinsipe ng Underworld. Si Dempsey ang pinakamatandang Young Master ng Muklan. Si Pierce ng lahi ng Tombay mula sa Ghost Dome. Si Prince Aldrich mula sa Beast Cosmos. Webb ang namumukod tanging isa mula sa West Cosmos. At iba pa. Ang lakas sa pakikipaglaban ng mga kabataang makikinang na magsasaka na ito ay Katanji Tangi. Dala nilang lahat ang pinakamakapangyarihang minanang kayamanan ng mahika ng kanilang sariling angkan o sekta. Kaya ang bawat pag-atake nila ay nakakagulat na mapanira. Maraming mga dakilang general ng 8 sangay ng mga Peregrino ang nahulog din sa mga kamay ng mga batang henyo mula sa labas ng mundo. Noong una silang pumasok, lahat ng mga bagong dating mula sa labas ng mundo ay gustong hanapin ang mga banal na Diyos. Kaya't sila ay gumagala sa buong mundo na nasa isip ang partikular na layunin. Madali para sa mga lokal na miyembro ng Divine Being's World na makilala sila sa isang sulyap. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga tagalabas ay nagpasya na itago ang kanilang sarili. Boom! Nang malapit nang dalhin ang mga bilanggo sa lungsod, biglang lumitaw ang isang figure sa hangin. At naglabas ng napakagandang aura ng demonyo. Isa itong binata na may gwapong mukha. Nakasuot siya ng pilak na balabal at may hawak na maikli at kumikinang na espada sa kanyang kamay. Ang espada ay nagbigay ng banal na liwanag. At nasilaw sa hindi
Mabilang na mga ron. Hayaan mo ang aking mga tao. Umungol ang binata habang pinuputol ang kanyang espada sa ere. Ang Silver Sword Aura ay lumundag na parang tubig. Puff! Sa lugar na iyon, mahigit 100 sundalo na nag-escort sa mga bilanggo ang nabugbog ng aura ng espada. Si Prinsipe Aldrich. Parehong nagulat at natuwa si Dustin nang makita ang binata. Sina Dustin at Prince Aldrich ay mabuting magkaibigan. Noong una, naghinala si Violet na siya ay mula sa Beast Cosmos. Kaya minsan ay hiniling niya kay Dustin na tulungan si Prinsipe Aldrich sa pagliligtas sa kanyang mga tao kapag sila ay nasa problema. Ganyan. Sila naging magkaibigan. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para iligtas ka. Isang malaking grupo ng mga tao mula sa Beast Cosmos ang nagpakita kay Prinsipe Aldrich at dumating upang tumulong sa pagpapalaya sa mga bilanggo. Nanguna si Prinsipe Aldrich at isa-isang pinatay ang mga kawal. Haha, hindi ako makapaniwala na nahulog ka sa bitag namin. Deadmeat ka na ngayon. Isang pagsabog ng malamig na tawa ang nagmula sa sinaunang lungsod. Boom! Isang nilalang na may pares ng mga hubog na sungay sa kanyang noo at may taas na mahigit 30 talampakan ang sumugod palabas ng sinaunang lungsod. Hawak niya ang isang napakalaking trident sa kanyang kamay. Tingnan mo, si General Jimenez mula sa sangay ng yaksha. Haha, lumalabas na naakit niya ang masasamang nilalang na ito mula sa labas ng mundo. Magaling! Ngayong dumating na si General Jimenez, wala sa mga nakakakilabot na nilalang na ito mula sa labas ng mundo ang makakatakas. Natuwa ang lahat ng nilalang sa sinaunang lungsod nang makita ang general. Halika, kunin mo lahat ng masasamang nilalang. Isang malaking grupo ng mga tao ang tumakbo palabas ng lungsod at pinalibutan si Prinsipe Aldrich at ang kanyang mga tauhan. Damn it, tila na-ambush na si Prinsipe Aldrich at ang mga tauhan nito. Kailangan ko siyang tulungan. Napaisip si Dustin. Ikaw ba si Prince Aldrich? Napakunot noo si Jimenez sa taong nasa harapan niya. Oo, ako ito. Palayain mo ang lahat ng aking mga tauhan ngayon. O ikaw ay mamatay sa aking sariling mga kamay. Babala ni Prinsipe Aldrich. May nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Haha, you are a treasured figure among the people of the outsiders. I didn't expect that I'd meet you given the circumstance. Pero dahil nag-cross na ang landas natin, hindi ako papayag na umalis ka sa lugar na ito ng isang piraso. Panunuya ni Jimenez. May masasamang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Pumunta ka sa impyerno. Baliw na sagot ni Prinsipe Aldrich. Nagalit siya sa mga pang-asar ni Jimenez. Kaya naman, mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang direksyon at umatake. Gumanti naman si Jimenez. Pantay-pantay ang pagbangga ng kanilang kapangyarihan sa isa't isa. Swoosh! Habang itinaas ni Jimenez ang kanyang kamay at ginagamit ang kanyang trident para gumuhit pasulong. Isang malaking itim na ambon ang pumalibot sa lugar. Natakpan ng obsidian fog ang kapaligiran na parang balabal sa gabi. Isang malamig, lanta, at nakakatakot na aura ang pumuno sa langit at lupa. Ito ay ang madilim na kasulatan ng J-Clan. Napaawang ang bibig ni Dustin nang makitang ipinatawag ni Jimenez ang husay. Noong una siyang pumasok sa Divine Continent mula sa Prime Martial World. Ang East Mainland ng nasabing kontinente ay may 3 banal na lupain at 3 marangal na angkan. Ang J-Clan ay isa sa mga kilalang clan na ito. At kilala ito sa pagmamay-ari ng Dark Scripture. Matapos makipaglaban sa mga master ng J-Clan ng maraming beses, nakilala agad ni Dustin ang madilim na kasulatan. Masasabi niya na ang lihim na kasanayan ni Jimenez ay halos kapareho ng pamamaraang ito. Gayunpaman, ang isang kapansin-pansing pagkakaiba ay ang lakas ng pakikipaglaban ni Jimenez ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga masters ng J-Clan. Tulungan natin siya. Nang makita ang kahanga-hangang kapangyarihan na ipinakita ni Jimenez, ang mga immortal na lupa mula sa Beast Cosmos ay tumakbo upang tulungan si Prinsipe Aldrich. Pero bago pa nila siya matulungan, nagpakita na ang mahigit 100 nilalang na may kakaibang katawan na katulad ni Jimenez. Bumuo sila ng barikada at hinarang ang mga masters ng Beast Cosmos sa pagpapaabot ng kanilang tulong. Sila ang mga katropa ni Jimenez.
Ang mga immortal sa lupa ay lumaban-laban sa mga nilalang na ito. Sumiklab ang isang marahas na digmaan. Ang mga taong pinamumunuan ni General Jimenez ay pawang miyembro ng sangay ng Yaksha. Dumating sila na handa sa labanan. Hindi lamang nila nalampasan ang kanilang mga kaaway. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay napakalakas din. Ang mga mandirigma mula sa Beast Cosmos sa kalaunan ay naramdaman ang kawalan sa pagitan nila. Oras na para kumilos ako. Napaisip si Dustin habang nakikita ang mga immortal na lupa na nakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, gamit ang kanyang isip, isang thumb-size na puting kadena ang lumipad palabas sa kanyang katawan at agad na lumitaw sa itaas ng ulo ni Jimenez. Boom! Isang napakalaking kapangyarihan ang biglang bumalot sa general. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jimenez. Naalarma siya. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang kadena ang biglang humawak sa kanyang katawan. Hindi lang siya nahirapang gumalaw. Ngunit, naramdaman din niyang unti-unting bumababa ang kanyang cultivation base. Ang tanikala na ito ng pinakamataas na kaliwanagan ay naglalaman ng pinakamataas na kapangyarihan ng kaliwanagan ng langit at lupa. Talagang kapuri-puri ang lakas nito. Namangha si Dustin na ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay nagtataglay ng isang huwarang kapangyarihan na maaaring lubos na sugpuin ang kanyang kaaway. Sinamantala niya ang sitwasyon habang hindi pa rin kumikilos ang kadena Jimenez, Dustin. Agad na sumugod si Dustin sa gilid ng grupo ng preso. Gamit ang kanyang pisikal na lakas, mabilis niyang nilampasan ang mga sundalong nag-escort sa mga bilanggo at pinaalis sila. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at ibinulong ang lahat ng mga bilanggo. At inalis sila sa lugar. Prinsipe Aldrich. Umatras. Huwag kang madadala sa pagpatay sa kanila. Pinaalalahanan ni Dustin si Prinsipe Aldrich sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Dustin. Ikaw kasi. Si Prince Aldrich ay labis na nawiili sa pakikipaglaban kay Jimenez nang matanggap niya ang mensahe ni Dustin. Agad siyang natuwa nang makitang tinulungan siya ni Dustin sa pagsubok na ito. Umalis. Utos ni Prinsipe Aldrich sa kanyang mga tauhan. Sa isang segundo, sumunod ang mga miyembro ng Beast Cosmos at tumakas sa eksena. Katulad ng iba sa kanila, mabilis ding nakatakas si Dustin gamit ang Omnipotent Lightness. Sumunod ka sa kanila. Habang tumatakbo sila, sa wakas ay nabawi ni Jimenez ang kanyang orihinal na lakas. Sa sobrang galit niya ay naglakas loob si Dustin na labanan siya at iligtas ang mga bilanggo. Kaya naman, hindi na siya nagaksaya ng panahon at pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan para habulin sila. Gayunpaman, kung ito ay Dustin o Prince Aldrich, ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ay parehong pambihira, at sila ay bihasa sa iba't ibang mga makikinang na diskarte sa pagtakas. Ilang sandali pa. Tuluyan na silang nawala sa kanilang paningin. Pagkaraan ng isang oras, natagpuan ni Prinsipe Aldrich ang kanyang kaligtasan sa isang masukal na kagubatan na mahigit 100,000 milya ang layo. Huminto siya saglit, hinawakan ang mga kamay, at ipinabot ang mensahe kay Dustin. Salamat sa tulong mo. Hindi mo kailangang maging magalang. Prinsipe Aldrich. Sagot ni Dustin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Prinsipe Aldrich ang isang masamang balita tungkol sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanya na si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at ang iba pa niyang kasama ay nakapasok na rin sa Divine Beings World. Sa kasamaang palad, nagkataon na nakatagpo sila ng nagkakaisang puwersa ng Underworld. Ang Divine Sect, ang Space Sect, ang Hunting Cosmos, at iba pang malalaking sekta. Matapos makilala si Violet at ang kanyang grupo, tumanggi ang mga taong ito na paalisin sila. Nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Dahil napakarami ng grupo ni Violet, sila ay malubhang nasugatan sa marahas na labanan. Saan ko sila mahahanap? Matapos malaman ang sitwasyon ng kanyang mga kaibigan, lubos na nabigla si Dustin. Gusto niyang malaman kung ligtas ba sila o hindi. I'm sorry, pero hindi ko alam. Sinugod ko ang aking mga tao sa lalong madaling panahon. Ngunit pagdating ko, nakatakas na sila. Ilang araw ko na silang hinahanap. Malungkot na sagot ni Prinsipe Aldrich. Hahanapin ko si Violet at ang iba pa ngayon.
Napuno ng pag-aalala si Dustin. Sasamahan kita. Alok ni Prinsipe Aldrich. Tumango si Dustin. At pagkatapos ay humayo na sila para hanapin ang kanyang mga kasama. Kung may nangyaring masama sa kanila, I swear na sisirain ko ang lahat ng sangkot na sekta. Nangako si Dustin. Ang kanyang mga mata ay malamig at mamamatay tao. Kinailangan ni Violet at ng iba pa na harapin hindi lamang ang 8 puwersa ng mundong ito, kundi kailangan din nilang harapin ang mga malisyosong puwersang iyon mula sa labas ng mundo. Pinalala lang nito ang mga bagay dahil dumaranas na sila ng matinding pinsala. Sa pag-iisip na ito, naisip na lamang ni Dustin kung gaano kalubha ang kanilang sitwasyon. Natural, natarante siya. Nais niyang mahanap niya sila sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Prinsipe Aldrich, pareho silang nakarating sa isang sirang larangan ng digmaan. Ito ang lugar kung saan nag-away ang dalawang panig. Itinuro ni Prinsipe Aldrich ang lupain na maraming nawasak na mga labi sa kanyang espiritual na kahulugan. Talagang naramdaman ni Dustin ang aura na iniwan ni Violet. May bakas pa rin ang kanyang espiritual na kaluluwa sa Dustin Soul Sea. Kaya naman sobrang sensitive niya sa aura niya. Ang larangan ng digmaan ay isang kakilakilabot na larawan. Ang lugar ay sa wakas sa isang gulo. At mayroong maraming mga hukay sa lupa. Tumalsik ang tuyong dugo kung saan-saan. Nagbigay ito sa kanila ng ideya kung gaano katindi ang labanang naganap dito. Sinuri ni Dustin ang larangan ng digmaan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Pagkatapos ng obserbasyon, sigurado siyang nasaktan ng husto ang kanyang mga kaibigan. Dahil nalaman niyang ang dugong dam-anak sa larangan ng digmaan ay kasama si Violet, ang Gnome, at ang iba pa niyang mga kaibigan. Sa kanyang pagsusuri sa paligid, nalaman niyang lahat ng mga tao mula sa grupo ni Violet ay malubhang napinsala. Lalo nitong ikinabahala si Dustin. Pagkatapos, kasama si Prinsipe Aldrich at ang mga tao mula sa Beast Cosmos, sinimulan niyang hanapin sila ayon sa ilang mga landas na kanilang iniwan. Sinusubaybayan niya ang mga ito pangunahin batay sa mahinang aura na naiwan sa daan. Masyado siyang pamilyar sa aura ni Violet. Kaya naman, kung saan man siya naroon, nararamdaman ni Dustin ang aura na iniwan niya. Habang sila ay ganap na nalilibang sa pagsubaybay sa aura ni Violet. Isang kahindek-hindek na balita ang biglang kumalat sa Divine Being World. Isang banal na Diyos ang pupunta sa Shore of Rebirth. Ang chismis ay naging ganito. Mukhang libo-libong taon na ang nakalipas bago sinubukan ng huling banal na Diyos na pumunta sa Shore of Rebirth. Tama iyan. Upang maging eksakto, ang huling pagkakataon na ginawa ito ng isang banal na Diyos ay nangyari 1,050 taon na ang nakalilipas. Nagtataka ako kung ang banal na Diyos na ito ay maaaring magtagumpay sa pagkakataong ito. Sa natatandaan ko, nabigo ang huling banal na Diyos na nagtangkang pumunta sa Shore of Rebirth. Bilang kinahinatnan, siya ay dinurog sa pamamagitan ng Millstone of Reincarnation. Masyadong miserable. Sheesh! Gusto mo na bang mamatay? How dare you say that out loud? Kung narinig ka ng isang banal na Diyos, tiyak na masasaktan sila at papatayin ka. Ang mga taong nalaman ang tungkol sa kahindek-hindek na chismis na ito ay maingat na tinalakay ito sa isa't isa. Nag-iingat na hindi nila masaktan ang mga banal na Diyos. Lahat ng mga miyembro ng 8 sangay. Makinig sa akin. Tipunin ang bawat isa sa ating mga tao. Buhayin ang lahat ng mga altar. Sindihan ang lahat ng mga banal na apoy. At manalangin para sa banal na Diyos, na malapit nang pumunta sa Shore of Rebirth. Ang bawat isa sa mga pinuno mula sa 8 sangay ng mga peregrino ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kontinente. Inutusan nila ang kanilang mga tao na suportahan ang banal na Diyos. Ang kanilang tinig ay parang kulog sa bawat sulok ng lupain. Basag. Biglang isang malakas na tunog ang narinig. Ito ay mula sa isang kabaong sa isang banal na bundok sa kontinente. Ang kabaong ay maliwanag at ginintoang. Habang dahan-dahang itinulak ang takip nito. Isang nakakakilabot na aura ang agad na lumabas sa kabaong at agad na napuno ang buong mundo. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak sa buong mundo nang dahan-dahang itinulak ang takip ng gintong kabaong.
Lahat ay nakaramdam ng takot at panlulumo sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay hindi maiwasang manginig. Maging ang 8 pinakamataas na pinuno ng 8 sangay. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito, ay tumayo sa himpapawid ng may paggalang. Bahagya silang yumuko patungo sa gintong kabaong, na may debotong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng kabaong, na natatakpan ng mga lumilipad na ron na naglalaman ng labis na nakakatakot na kapangyarihan sa kanilang paligid. Imposibleng makakuha ng malinaw na sulyap sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, bagamat malabo, makikita na sa gitna ng lahat ng lumilipad na ron. Lahat sila ay mukhang kalmado at binubuo na may marangal na aura. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang takip ng gintong kabaong sa banal na bundok ay biglang dumula sa itaas at nahulog sa gilid. Isang malagim na lantang kamay, natatakpan lamang ng tuyong balat, dahan-dahang itinaas mula sa kabaong. Gumagapang sa gilid at nakahawak sa mga gilid. Boom! Bahagyang nanginig ang makalupang lupa habang nagpapakita ang tuyong kamay. Ang banal na liwanag ay biglang dumating sa langit. Ang buong mundo ay maliwanag na naliwanagan na parang 10 araw na nagsama-sama sa langit ng sabay-sabay. Ang isang koro ng mga sinaunang kanta ay malabo na maririnig mula sa malayo sa kawalan. May lumitaw pang ang ilang larawan sa kalangitan, na nagpapakita ng mga eksena ng paghahain at pagsamba noong unang panahon. Ipinakita sila sa himpapawid na parang projection mula sa isang pelikula. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil ang pagpapakita ng banal na Diyos ay nakaimpluwensya sa ilang likas na batas sa pagitan ng langit at lupa. Bilang resulta, ang mga nilalang sa kalikasan ay nakaranas ng mga abnormal na pangitain at guni-guni. Ang mga banal na Diyos ay talagang makapangyarihang mga nilalang. Napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang lantang kamay na unti-unting lumalabas mula sa gintong kabaong. Kasabay nito, lumitaw ang mga abnormal na pangitain sa maraming iba pang mga lugar. Mayroong ilang mga ipinagbabawal na lugar, mga restricted zone, pati na rin ang mga lihim na lugar na nakakalat sa buong 3,000 mundo. Kung saan ang mga magsasaka ay hindi man lang manggahas o maisip na pumasok sa gayong hindi kilalang mga lugar. Ang ilang mga testamento na natutulog sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagising ng isa-isa. Hindi mabilang na mga pares ng mga mata. Sapat na matalas upang makita ang oras at espasyo. Lahat ay tumingin sa direksyon ng mundo ng Divine Being. Ang millstone ng reincarnation sa mundo ng Divine Being ay nagsimulang umikot muli. Sa pagkakataong ito, dapat nating samantalahin ang pagkakataon at huwag na huwag itong pakakawalan. Ang ilang mga sinaunang habilin ay nagpahayag ng kanilang pagnanais ng may pananabik. Ang ilan sa mga sinaunang habilin na ito ay nilinang sa daan-daang milyong taon at inalis ang mga damdaming gaya ng saya, galit, kalungkutan at maging ang lubos na kaligayahan, gayon din ang mga bastos at primitive na pagnanasa ng mga mortal. Ang mayroon sila ay isang pusong payapa, walang damdamin at emosyon. Sa mortal na mundo, walang ibang makakapagpakilo sa kanilang mga puso maliban sa millstone of reincarnation. Gayunpaman, habang ang tuyong kamay sa gininto ang kabaong sa Divine Being's World ay dahan-daang nakaunat. Bawat sinaunang kalooban sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng nalalapit na kaguluhan. Ang mga sinaunang testamento ay nagsimulang malayang lumabas sa mga ipinagbabawal na lugar ng sunod-sunod. Ito ay lubhang nakakagulat, upang sabihin ang hindi bababasa. Kung tutuusin, natutulog na sila sa mga ipinagbabawal na lugar na iyon nang hindi bababa sa 10-10 milyong taon o kahit daan-daang milyong taon. At wala ni isa sa kanila ang nakaalis. Naramdaman din ng mga nilalang sa Heaven Immortal Cosmos ang pagbabago. Ang Heaven Immortal Cosmos ay isa sa mga pinaka-advanced na universo sa 3,000 mundo. Kung hindi man ang pinaka-advanced. Isa rin ito sa ilang universo na bumuo sa Immortal World. Ang Heavenly Path Sect ay ang pinakamakapangyarihang sekta sa Heaven Immortal Cosmos, Dustin. Sinabi na mayroong higit sa 5 Divine Realm Cultivator sa Heavenly Path Sect.
Ang kanilang kapangyarihan na pinagsama ay magiging lubhang kakilakilabot sa buong 3,000 malaki at maliit na mundo. Anumang sekta na may kahit isang Divine Realm Cultivator ay maaaring sugpuin ang karamihan sa mga sekta sa loob ng mga mundong iyon. Ngunit ang Heavenly Path Sect ay mayroong 5 ganoong Divine Realm Cultivator. Bihira para sa anumang sekta na magkaroon ng ganoon karaming magsasaka sa parehong oras. Dahil doon, hindi maarok ang lakas nito bilang isang sekta. Walang tatutol kung kinoronahan ng Heavenly Path Sect ang sarili bilang hari sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo. Sino ang gusto? Walang ibang sekta na malakas na hamanin ito. Ang punong himpilan ng Heavenly Path Sect ay matatagpuan sa isang kuweba na puno ng makapal na immortal na enerhiya na kumikinang sa napakatalino na liwanag. Ito ay tahimik tulad ng araw-araw sa nakaraan. Kasama ang lahat ng mga tao nito ay nakikibahagi sa kanilang sariling mga negosyo at mga gawain. Sa lahat ng mga taon, nakaugalian na ng mga miyembro ng Heavenly Path Sect na tumuon sa sarili nilang mga bagay para maiwasan ang abala sa iba kung kinakailangan. Kung tungkol sa mga nakatataas na pinuno at napakaraming makapangyarihang matatanda ng sekta. Nagkulong sila sa mga lihim na silid para sa kanilang sariling paglilinang. Kailangan nilang maging ganap na matulungin sa paggawa nito. Ang konsentrasyon ay isang mahalagang bahagi sa bawat matagumpay na paglilinang. Pero may naramdaman silang sabay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa kaibuturan ng kawalan malapit sa punong tanggapan ng Heavenly Path Sect. Isang malakas na patiring ng mga hakbang ang narinig na sunod-sunod. Napakalakas nito kaya ang bawat hakbang ay nagdulot ng matinding pagyanig sa buong punong tanggapan ng Heavenly Path Sect. Ang lahat ng mga tao sa Heavenly Path Sect, kabilang ang mga nakatataas na pinuno at makapangyarihang matatanda na naglilinang sa kanilang mga lihim na silid, ay natakot, dahil walang ideya kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay nagmamadaling lumabas upang suriin. Umakyat sila sa langit at tumingin sa paligid. Anong nangyayari? Anong ingay na iyon at saan nanggaling? May tao bang naglalakad patungo sa headquarters natin sa kawalan? May nakakaalam ba kung sino iyon? Nang walang mga sagot sa alinman sa mga tanong na iyon, halos lahat ng miyembro sa punong tanggapan ng Heavenly Path Sect ay natakot sa kaibuturan. Nanginginig sa takot, hindi nagtagal. May lumitaw na anino at lumabas sa kawalan. Ito ay sa halip anticlimactic bagaman. Sa halip na isang matayog at mapangwasak na masamang hayop. Isang matangkad, payat at payak na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nakatayo sa harapan nila, ngunit gaya ng dati. Ang mga bagay ay bihirang kung ano ang tila. Sa pagmamasid, nakita ng mga tao ng Heavenly Path Sect na ang kanyang mga mata ay pambihira at nakakatakot. Solemn na sila na may maringal na aura. Sa bawat pagdilat at pagpikit niya ng kanyang mga mata, mararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid na naranasan na nila ang pagbabago ng panahon at nakita na nila ang pagsikat at pagbagsak ng araw, buwan at mga lumilipad na bituin. Sir, saan po kayo galing? Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Lahat ng matataas na pinuno ng Heavenly Path Sect ay magalang na yumukod sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at kinausap siya sa napakagalang na tono. Masasabi nilang napakalakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang bagay tungkol sa kanya ang nagpahayag na magiging madali para sa kanya na sirain ang buong Heavenly Path Sect. Well, hindi mo kailangang maging magalang. Dumating ako dahil may gusto akong gawin mo para sa akin. Kung ang iyong mga tao ay sumang-ayon na tulungan ako, ipinapangako kong pangalagaan ang iyong sekta at ginagarantiyahan ka ng isang ligtas at mapayapang pag-iral sa loob ng 100,000,000 taon. Sabi ng middle-aged na walang emosyong tono. Sa kabila ng kanyang patag na tono, may isang pakiramdam ng hindi mapaglabanan na dignidad sa kanya. Ginagarantiyahan kami ng kaligtasan sa loob ng 100,000,000 taon. Nagkatinginan ang lahat ng senior leaders ng Heaven Sect sa gulat. Ito ay medyo hindi mapaglabanan na panukala. Sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng sekta, maaari nilang ay redirect ang kanilang oras, lakas at mapagkukunan sa iba pang mga bagay at ilipat ang sekta tungo sa kaunlaran. Okay,
Handa kaming tulungan ka, sir. Ang mga senior leaders ng Heavenly Path Sect, lalo na ang 5 Divine Realm Cultivator, ay nag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan at mabilis na tinanggap ang alok ng NASA. Katanghaliang gulang na lalaki. Well, that's good. Thank you for considering it. Ngayong pumayag ka na, humanap tayo ng tahimik na lugar para makapag-usap ng detalyado. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila lubos na nasisiyahan sa desisyon ng Heavenly Path Sect. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay sa 5 Divine Realm Cultivator. Naglaho sila bigla, nang makitang nangyari ito sa harap nila. Ang iba pang mga senior cultivator ng Heavenly Path Sect ay nabigla. Alam nila ang mabigat na kapangyarihan na taglay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaramdam silang lahat ng hindi komportable. Malamig na pawis na tumutulo mula sa kanilang mga kamay. Ang 5 Divine Realm Cultivator ng Heavenly Path Sect ay kabilang sa mga nangungunang cultivator sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Napakalakas nila kaya kakaunti ang mga magsasaka na nagawang talunin sila. Lalo na sa mga tuntunin ng lakas. Sila ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang dakilang master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, ay nagawang alisin ang mga ito sa isang malutong na indayog ng kanyang manggas. Mabilis niyang sinunggaban ang 5 Divine Realm Cultivator sa kanyang mga kamay na parang mga walang magawang manok sa kuko ng isang agila. Ang gayong kasanayan ay maaaring magdulot ng takot sa puso ng sinuman. Lumipas ang isang oras, ang 5 Divine Realm Cultivator ng Heavenly Path Sect sa wakas ay bumalik sa kanilang headquarters. Pumili kaagad ng grupo ng mga tao. May napakahalagang gawain na dapat nating gampanan. Isang pagkakataon lang ang meron tayo kaya dapat maging successful tayo sa unang pagsubok. Walang puwang para sa kabiguan. Kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali. Ang 5 Divine Realm Cultivator ay tumahol sa kanilang mga order. Pinadala nito ang buong sekta sa isang siklab ng galit. Pinili lang nila ang pinakamagaling. Ang pinakamahuhusay na disipulo sa Heavenly Path Sect at inorganisa ang pinakamalakas na batalyon sa kasaysayan ng Heavenly Path Sect. Ang lahat ng mga immortal sa langit pati na rin ang mga nasa ibaba nila ay pinili na sumali sa mga tropa hanggat sila ay namumukod tangi sa kanilang mga kapantay. Lumipas ang kalahating araw. Ang hukbo, na binubuo ng mga elite cultivator ng Heavenly Path Sect, ay tumuntong sa isang sinaunang altar at nagsimula ng kanilang paglalakbay para sa bagong misyon. Kalahati. Sa sandaling ito, muling nagpakita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Binuhay niya ang sinaunang altar para gabayan sila patungo sa tamang direksyon. Ang parehong eksena ay nangyari sa maraming iba pang mataas na antas ng universo sa loob ng 3,000 malaki at maliit na mundo. Tulad ng Heavenly Path Sect, anumang iba pang sekta o angkan. Hanggat ito ay isang malakas na puwersa sa 3,000 malaki at maliit na mundo, ay bibisitahin ng isang makapangyarihang tao sa punong tanggapan nito, at hihingi ng katulad na pabor. Ang mga sasang-ayon sa panukala ay magpapadala ng mga piling tropa para sa isang tiyak na misyon. Natural. Ang pinakamalakas na magsasaka na ipinadala ng mga sekta at angkan na iyon ay mga immortal sa langit. Ang lahat ng mga pangunahing puwersa na may mga reputasyon upang tumugma sa iba't ibang mga mundo ay nakibahagi sa misyon. Kabilang dito ang Sun Palace, ang Divine Sect, ang Buddhist ng West Cosmos, ang Underworld, ang Space Sect, ang Muklan mula sa Hunting Cosmos, at iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay nagpadala ng isang grupo ng mga magsasaka upang isagawa ang misyon. Lahat ay dahil may isang taong napakalakas na bumisita sa kanilang punong tanggapan at humingi ng pabor. Wala sa kanila ang nang-ahas na tumanggi, na nagpapadala sa mga grupo ng mga magsasaka sa kawalan. Sa harap ng bawat grupo ay may isang piraso ng dilaw na papel na magdadala sa kanila sa magulong kawalan. Ang walang katapusang mga string ng mga sinaunang at misteryosong rune ay isinulat sa dilaw na papel at pinunan ito ng matinding kapangyarihan ng espasyo at oras. Hinati nito ang mismong espasyo sa harap ng mga magsasaka sa isang landas na mabilis na madadaanan ng bawat grupo. Nagtataka ako kung anong uri ng mundo ang magiging mundo ng Divine Being.
Hindi pa ako nakarinig ng isang universo na tulad noon. Sabi ng isang magsasaka. Ako rin. Pero pasensya na tayo. Makikita natin ito ng ating mga mata. Anyway, ang pinakamahalaga ngayon ay ang makumplito ang misyon na ibinigay sa amin ng mga matatanda. Sagot ng kanyang kasama. Ang lahat ng mga magsasaka ay maaari lamang makipag-usap sa bawat isa sa mababang boses. Kasabay nito, sa malawak na dagat ng Chaos, isang maliit na sirang kontinente na hindi masyadong malayo sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo. May nakatayong isang maliit na templo. Isang piraso ng dilaw na papel na kumupas sa mahabang taon ay inilatag sa isang sira-sirang altar. Ilang boses ang lumabas mula sa lumang dilaw na papel na parang may mainit na pinag-uusapan. Ngayong iikot na ang millstone of reincarnation of the divine being's world. Magkakaroon ng matinding laban. Sigurado ako. Malungkot na buntong hininga ang isang boses. Samasang-ayon ako. Ang mga matatandang ito ay matagal nang natutulog. Tiyak na sila ay naninira para sa isang away at nangangati na hatiin ang mga samsam. Ibang boses ang bumungad. Hindi nila kasalanan. Gayunpaman, mamamatay ang mga tao para sa pagkakataong pumunta sa Shore of Rebirth at mamuhay ng panibagong buhay dahil hindi ito available sa lahat ng oras. Tingnan mo kami. Sabik na rin tayong magkaroon ng bahagi. Diba? Pagtatalo ng unang boses. So, anong klaseng makapangyarihang puwersa ang hahanapin natin para magpadala ng mga elite group sa Divine Being's World? Katulad ng, sila, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang matanda at paos na boses. Speaking of which, may kandidato akong gusto kong i-nominate, Dustin. Hindi nagtagal. Nakilala ko ang isang binata na nagngangalang Dustin. Siya ay nasa mundo ng Divine Being ngayon. I'm going to ask him to grab an opportunity for us. Isang mahinang boses ang sumabad sa lahat ng paos na boses. Oh, saan siya nanggaling? Kumusta ang kanyang cultivation? Maraming boses ang nagsigawan sa isa't isa habang naglalabas sila ng ilang katanungan. Ang kanilang mga interes ay napukaw. Siya ay mula sa Fallen Immortal Cosmos at sa palagay ko ay nasa Golden Immortal Realm siya ngayon. Parang musika ang bawat salitang sinabi ng malambing na boses. Siya ba? I don't think a Golden Immortal would be enough for this mission. As far as I'm concerned, Heaven Immortals have called for the mission. Ano ang magagawa ng Golden Immortal? Pumili ka ng iba. Iba't ibang opinyon ang umalangaw-ngaw. Lagi kang matalino at nakatingin sa malayo. Paano mo may lalagay ang iyong pag-asa sa isang gintong immortal? Hindi ka panipaniwala. Tutol ang ibang boses. Hindi ko may lalagay ang aking pag-asa sa isang gintong immortal. Maghanap tayo ng isang malaking puwersa na may mahabang kasaysayan at ipadala ang kanilang mga tao upang samantalahin ang pagkakataon para sa atin. Mungkahi ng isang tao. Ang lahat ng iba pang mga boses ay puno ng pagdududa. Ilang streaks ng liwanag ang lumipad palabas ng maliit na templo at tumungo sa labas ng mundo ng mas mabilis hangga't kaya nila. Let's wait and see. I've always felt that Dustin isn't simple. He's a person with great luck. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Bulong ng boses, sa kailaliman ng Sea of Chaos, sa loob ng ilang natatanging itinayo ngunit nakahiwalay na mga dayuhang espasyo. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Ayon sa pagbabawas ni Lord Hakat, ang millstone of reincarnation of the Divine Being's World ay malapit ng umikot. Ang mga Diyos ng liwanag ay tiyak na gagamit ng lahat ng posibleng paraan upang magpadala ng mga tao doon at makuha ang pagkakataong iyon. Inatasan tayo ni Lord Hakat na gumawa ng isang bagay. Hindi tayo maaaring umupo sa ating mga asno at hayaan silang kunin ang lahat. Sa makatuwid, titipunin natin ang ating pinakamahusay na mga tao at gagamitin ang lahat ng paraan na kailangan para makapasok sa mundo ng Divine Being at samantalahin ang pagkakataon bago nila gawin. Ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman ay nakatanggap ng parehong tagubilin. Bilang resulta, ilang grupo ng mga sundalo mula sa mga nakahiwalay na alien space na ito ay umalis din at tumawid sa Sea of Chaos para tumungo sa Divine Being's World. Sa kahabaan ng lantang palad na dahan-daang nakaunat mula sa gininto ang kabaong sa bundok ng Divine Being's World. Ang lahat ng mundo, kahit na sa pinakamalalim na bahagi ng Sea of Chaos,
ay bumuga ng aktibidad at kaguluhan. Ilang pulutong ng maingat na piniling mga tao ang tumawid sa Sea of Chaos habang sila ay patungo sa parehong lugar na may parehong layunin. Samantala, sa Divine Beings World, isang matandang Daoist na pari ang bumangon mula sa gintong kabaong. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Bawat galaw niya ay mas malapit sa sleepwalking kaysa sa aktwal na kamalayan. Sa halip na may buhay, ang kanyang tuyong balat ay nabasag sa iba't ibang lugar at nagmistulang mommy. Isang kakilakilabot na aura na maaaring magpang-inig sa kaluluwa ng mga tao na naglalabas sa kanyang katawan na parang mga alon sa karagatan. Dahan-dahan at mahinang naghuhugas sa buong kontinente hanggang sa ito ay natakpan ng kakilakilabot na aura. Walang nang ahas na kumilos o magsalita. Parang tumahimik ang buong mundo. Lahat ng may buhay na nilalang ay nakatingin sa matandang lalaki mula sa malayo dahil sa pagkamangha. Ito ba ay isang banal na Diyos? Buhay ba siya o patay na? Tanong ni Dustin sa sarili. Napuno ng kuryosidad ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matanda. Bagamat gumalaw ang matandang Daoist na pari, walang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat o anumang pagbabago sa sigla ang nangyari sa kanyang katawan. Para lang siyang naglalakad na bangkay. Gayunpaman, walang sapat na pipi upang kunin siya para sa isang patay na katawan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na kanyang ibinubuga ay labis na nakakatakot na kahit isang magsasaka sa Divine Realm ay hindi maglalakas loob na lapitan siya kung mayroon silang pagpipilian. Ang dalampasigan. Isang mahabang buntong hininga ang tila biglang umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng buong mundo. Napuno ng mga inaasahan, pagdududa, pagkalito, at pagkabigo ang lahat ng nakarinig sa kanya. Maraming mga buhay na nilalang ang direktang nawala ng isipan na para bang naapektuhan sila ng kanyang damdamin. Isang cocktail ng self-pity, narcissism, at nakatagong pag-asa na naghalo sa loob nila ng walang pahintulot nila. Sa isang saglit lang, parang nalunod ang buong kontinente sa ilalim ng masalimuot na kaharian ng layunin na ginawa ng buntong hininga ng matandang Daoist na pari. Ang mga buhay na nilalang ay nakaugat sa kanilang mga batik tulad ng mga nakaupong pato. Dahil siya ay protektado ng espiritual na dragon at ang espiritual na puno sa kanyang soul sea. Si Dustin ay hindi naapektuhan ng mga epekto ng buntong hininga. Iyon ay kahanga-hangang. Tumibok ang puso ni Dustin sa kapangyarihan ng paring tao. Mula sa casual na pagpapakita ng kapangyarihan nag-iisa, si Dustin ay hindi maaaring magsimulang magtaka kung gaano kalakas ang pari. Isang hindi sinasadyang buntong hininga ang nagkulong sa walang katapusang bilang ng mga nilalang sa isang ilusyon at naging dahilan upang hindi sila makatakas. Mas nakakakilabot dahil maaaring matagal ng patay ang matandang pari. Ang isang patay na banal na Diyos ay maaari pa ring magkaroon ng gayong nakakatakot na lakas. Gaano kaitikot ang isang buhay kung gayon? Ito ay lampas sa imahinasyon. So, ito ang kapangyarihan ng isang banal na Diyos. Napaisip si Dustin sa sarili. Napakagat siya sa labi na nagdugo. Ang lasa ng dugo sa kanyang dila na muling nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Sa likod ng isang magaling na lalaki ay may mas mahusay na mga lalaki. Pumalakpak, pumalakpak, walang babala. Ang matandang Daoist na pari ay lumabas sa gintong kabaong at nagtungo sa kanluran ng kontinente. Swoosh! Ang matandang Daoist na pari ay sumulong na lumulutang ng maganda sa hangin. Sa bawat pulgada ng lupa na kanyang natatabunan, nanginginig ang langit at lupa. Ang kanyang lakad ay tila hindi mabilis o mabagal. Na para bang siya ay isang ibon na nakabitin sa hangin. Ngunit sa katunayan, siya ay gumagalaw sa napakabilis. Bawat hakbang niya, nagbabago ang espasyo at oras sa paligid niya. Ang walang katapusang lupa at mga bundok ay tila lumipad pabalik sa kalawakan. Habang patungo sa kanluran ang matanda, ang nakakatakot na aura na pumuno sa buong mundo ay unti-unting naglaho. Wow! Nakakatakot naman. Maraming mga nilalang ang sa katotohanan. Lihim na hinalinhan. Umaasa kami na maabot mo ng maaga ang Shore of Rebirth at magsaya sa iyong sarili magpakailanman. Ginoo. Biglang. Ang 8 pinakamataas na pinuno ng 8 sangay ng mga peregrino ay sabay-sabay na tumunog.
Naway makarating ka ng maaga sa Shore of Rebirth at magsaya sa iyong sarili magpakailanman. Ginoo, sinundan din ng karamihan ng iba pang nilalang ang 8 pinakamataas na pinuno at sumigaw ng kanilang pagbati. Ang lumalakas na alon ng kanilang boses ay humampas sa kalangitan. Ay activate ang lahat ng mga altar at sindihan ang banal na apoy sa buong mundo. Ang lahat ng miyembro na kabilang sa 8 sangay ng mga peregrino ay magdaraos ng seremonya ng pagdarasal ng sama-sama. Hihilingin natin ang ating banal na Diyos ng matagumpay na muling pagsilang ng sama-sama. Ang pinakamakapangyarihan sa 8 pinakamataas na pinuno na may awtoridad. Ang iniutos niyang ayusin ay isang sinaunang seremonya na isinagawa upang magpadala ng Diyos sa Shore of Rebirth. Ang tradisyong ito ay naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod sa loob ng maraming millennia. Lahat, bigyang pansin ito ng mabuti. Lubos kaming nakatitiyak na higit sa isang Diyos ang nagising sa pagkakataong ito. Dapat may ibang mga Diyos na magi gising na sumusunod sa iba. Sa mapalad na panahong ito, dapat talikuran ng lahat ang lahat ng karaniwang gawain at manalangin ng buong puso para sa mga Diyos. Isa pa sa 8 pinakamataas na pinuno ang nagpaalala sa mga nilalang. Sa mundo ng Divine Being, lahat ng nabubuhay na nilalang ay may sagradong tungkulin, na maglingkod bilang tagapag-ingat ng libingan. Mula nang sila ay isinilang. Sa katotohanan, ang mundong ito ay isang malaking libingan para sa mga banal na Diyos. Ang mga banal na bundok na lumulutang sa kalangitan ay talagang mga libingan. Sa makatuwid, ang mga nilalang sa mundong ito ay abala sa kanilang mga sarili para sa mga gawaing nakaharap sa kanila. Napakahalaga ng araw ng muling pagkakatawang tao ng mga Diyos. Ang seremonya ng pagdala sa kanila sa Shore of Rebirth ay isang maringal na pagdiriwang sa lupain. Ang komunidad ay nagdaos ng lahat ng uri ng mga seremonya ng pagdarasal. Pag-awit at pagsasayaw ng sama-sama. Sa katotohanan, hindi lamang sila nagdarasal para sa mga Diyos, kundi nagdarasal din para sa kanilang sarili. Sumunod tayo sa kanila at tingnan natin. Sa pagtingin sa figure ng matanda sa langit, na-curious si Dustin at sinenyasan si Prinsipe Aldrich na samahan siya sa investigasyon. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang katawan at sumisid sa lupa. Pagkatapos bumalik sa Earth, nakuha ni Dustin ang lihim na Earth exploring technique noong sinaunang panahon mula sa Diyos ng bundok. Dagdag pa, nabasa niya ang lahat ng uri ng mga sinaunang aklat tungkol sa heograpiya na naipasa mula noong sinaunang panahon sa Brilliant Kingdom. Ang kanyang paglilinang sa Earth exploring technique ay nagkaroon ng malaking hakbang bilang resulta, Dustin. Ngayon, ang pagsisid sa lupa at paggalugad kung ano man ang nasa ilalim ay isang piraso lang ng cake para kay Dustin. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mag-enjoy ng husto. Sa sandaling pumasok siya sa lupa at inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam. Agad na nalaman ni Dustin ang lahat tungkol sa lupaing ito. Dustin, hahanapin mo ba ang matandang iyon? Baka isa siyang tunay na Diyos. Hindi ba masyadong delikado na gawin iyon? Kasunod ni Dustin, si Prince Aldrich ay sumisid din sa lupa. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa mga kahihinatnan ng pagkilos na ito. Mag-iingat tayo. Kung tayo, dapat okay lang. Nakapagtataka na ang isang patay na Diyos ay patungo sa isang mundo na tinatawag na Shore of Rebirth. Upang magkaroon ng reincarnation, dapat mayroong isang kahanga-hangang sikreto sa likod nito. Maaari pa nga itong magbigay liwanag sa katotohanan ng reincarnation ng mga ordinaryong nilalang sa mundo. Kung hindi ako sumunod at tumingin, natatakot akong magsisi ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sabi ni Dustin, nadama niya na ang pagpapaliwanag sa kanyang motibasyon ay magpapagaan sa kanyang kasama. Tama ka, Dustin. Maaaring ang reincarnation lang ang pinakahuli at pinakamisteryosong sikreto sa mundo. Ito ay isang lihim na may kaugnayan sa kung ang mga tao ay talagang may pagkakataon na muling magkatawang tao at buhayin ang kanilang sarili pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay nakatakas kahit na ang pinakadakilang mga pilosopo. Well, sundan natin sila at tingnan natin. Baka matuklasan natin ang isang bagay na wala sa iba. Napaniwala si Prinsipe Aldrich sa argumento ni Dustin.
Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay at sinalo ang dalawang transparent Earth Dragon sa di kalayuan sa kanya. Para sa iba, ang dalawang Earth Dragon na ito ay ganap na hindi nakikita at halos imposibleng makita. Gayunpaman, para kay Dustin, para silang mga alitaptap na kumikinang sa dilim. Nakita niya ang mga ito nang walang anumang problema. Sumunod ka sa kanya. Nakatayo si Dustin sa ulo ng isa sa mga dragon sa lupa, na nakaturo sa unahan. Tumayo si Prinsipe Aldrich sa ulo ng kabilang dragon sa lupa, kasunod ni Dustin. Pagkatapos ay dinala ng dalawang Earth Dragon sina Dustin at Prince Aldrich at lumipat patungo sa kanluran ng lupa sa isang biglaang flash. Para naman kay Yulia at sa iba pa, ipinadala na sila ni Dustin sa Slave Tower. Inilagay din ni Prinsipe Aldrich ang lahat ng kanyang mga tauhan sa isang special magic treasure. Bukod kay Dustin, marami pang figure na gumagamit ng lahat ng uri ng secret techniques o brilliant magic treasures para habulin ang matanda. Ang mga taong ito ay nagmula sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Kung paanong sina Dustin at Prinsipe Aldrich ay parehong interesado sa kinaroroonan ng matandang Daoist na pari. Gayon din ang lahat ng mga tao mula sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Bukod dito, ang lugar na pinupuntahan ng matandang Daoist na pari ay maaaring maglaman ng pagkakataon para sa isang Diyos na muling mabuhay. Tingnan mo, ang masasamang nilalang na iyon mula sa labas ng mundo ay kasing tapang ng tanso na hinahabol nila ang Diyos at patungo sa Millstone of Reincarnation. Galit na galit ang sigaw ng maraming masters ng Divine Beings World. Gusto nilang ipaglaban ang pagkakataong para sa mga Diyos. Ipadala ang aming mga piling hukbo para pigilan sila ngayon din. Ang mga matataas na pinuno ng 8 sangay ng mga peregrino ay agad na nagbigay ng utos. Nang walang anumang pagkaantala, ang 8 sangay ng mga peregrino ay nagpadala ng isang hukbo bawat isa upang habulin ang mga magsasaka mula sa mga daigdig sa labas. Boom! 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 Ang dalawang Earth Dragon ay lumangoy sa pinakamataas na bilis sa ilalim ng lupa. Sa isang sandali, narating nila ang pinakakanlurang bahagi ng kontinente. Ang laking gilingang bato. Halos sabay na mapasigaw sina Dustin at Prince Aldrich. Sa gilid ng kanlurang bahagi ng kontinente, mayroong isang malaking gilingang bato, na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ganap na nakaharang sa daan. Ang gilingang bato ay gawa sa magaspang na bato. Napakalaki ng gilingang bato na nilamon nito ang buong espasyo sa harapan nila. Nang hindi nag-iiwan ng anumang espasyo. Bilang resulta, ang mga bagay na maaaring nangyayari sa likod ng gilingang bato ay hindi nakikita ng mga nasa harap nito. Boom! 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 Sa pagtataka ng lahat, ang gilingang bato ay nagsimulang mabagal na umiikot sa sandaling ito. Isang kakilakilabot at mapangwasak na aura na tila kayang burahin ang lahat ng bagay sa mundo ang inilabas mula sa gilingang bato. Bagamat nakatayo sa malayo sina Dustin at Prinsipe Aldrich, naramdaman nilang nanigas at nanikip ang kanilang mga katawan bilang tugon. Nakatayo silang nagyelo sa kanilang mga pwesto at isang lamig ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mahirap isipin kung sino ang nagtayo at nagpakintab ng gayong kakilakilabot na gilingang bato. Parang may nakasulat doon. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata at nakita ang ibabang kalahati ng gilingang bato na nakaukit ng isang sinaunang salita, reinkarnasyon. Swoosh! Dumating ang matandang Daoist sa pinakakanlurang dulo ng kontinente at naglakad papunta sa malaking gilingang bato. Swoosh! Ang nakapikit na mga mata ng matandang Daoist na pari ay biglang bumukas sa sandaling ito. Dalawang sinag ng madugong pulang ilaw ang biglang lumabas sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa malaking gilingang bato na unti-unting umiikot. Oo naman. Ang Millstone of Reincarnation ay nagsimula ng umikot. Mukhang nagulat ang matanda. Nanlaki ang mapupulang dugo niyang mga mata at kakaibang tumitig sa malaking gilingang bato. Tinitigan niya ang malaking gilingang bato na parang isang collector na humahanga sa isang gawa ng sining. Sa loob ng ilang sandali, at sa paglipas ng panahon, tanging ang malakas na dagandong ng galaw ng gilingang bato ang maririnig. Ang gilingang bato ay gumagalaw ng mabagal at tiyak na parang isang mainam na instrumento. Oh, my God! Napakalaki ng gilingang ito. Tingnan mo,
May salitang reincarnation na nakaukit sa gilingang bato. Hindi kaya ang gilingang batong ito ay tinatawag na millstone of reincarnation. Ang mga tao mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ay sunod-sunod na natitisid. Nakatingin sa malaking gilingang bato sa harapan nila na may hitsura ng pagkagulat. Nang mapansin ni Dustin na maraming tao mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ang dumating. Agad siyang naging matulungin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang paligid. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, wala siyang nakitang anumang bakas ni Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at lahat ng iba pa niyang kaibigan sa kanila. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari kay Violet at sa lahat ng iba pang mga lalaki. Sana lahat sila ay ligtas at maayos. Nag-aalalang bulong ni Dustin sa sarili. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa Underworld, ang Divine Sect, at lahat ng iba pang malalaking sekta ay dumating doon. Ang iba't ibang grupo ay nakahanap ng kanlungan at nagtago mula sa iba. Mula sa kanilang pinagtataguan ng mga daungan, nakatitig sila sa malaking gilingang bato at sa matandang Daoist sa di kalayuan. Lahat, maghanda, sa aking utos. Tayo ay magmadaling lumabas at sasamantalahin ang pagkakataon na makakuha ng mas maraming banal na diwa mula sa banal na Diyos hanggat maaari. Keep your eyes on the prize. We only get one shot at this. Iyan ay hindi ka pani-paniwala. Sa wakas ay mayroon tayong pagkakataon na makakuha ng enerhiya mula sa banal na Diyos. Biglang narinig ni Dustin ang haka-haka mula sa mga tao ng mga pangunahing sekta. Darating ang mahalagang pagkakataon. Paano nalaman ng mga taong ito ang gintong pagkakataong ito? Posible bang matagal na nilang alam ang tungkol dito? Kakaiba yun. Napaisip si Dustin. Maya-maya, hindi na siya nataranta. Yung mga makapangyarihang malalaking sekta sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ay may mayamang kasaysayan. At may maraming matatanda na nabuhay ng mahabang panahon. Marahil ay narinig na nila ang tungkol sa Divine Beings World noong nakaraan. Pagsusuri ni Dustin. Bantayan ng banal na Diyos. Hindi natin maaaring payagan ang anumang masasamang espiritu o nilalang mula sa labas na pigilan ang banal na Diyos na pumasok sa Shore of Rebirth. Hindi nagtagal. Dumating din ang 8 sangay ng mga pilgrims ng Divine Beings World. Pumila sila sa harap ng matanda at pinrotektahan ito mula sa malayo. Boom! 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 Ang malaking millstone of reincarnation ay umiikot pa rin ng dahan-dahan at gumawa ito ng patuloy na nakaimik na ingay na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Matagal nang nakatayo ang matanda nang hindi gumagalaw sa harap ng gilingang bato. Ang dugo ay nasa lahat ng dako sa landas patungo sa muling pagkakatawang tao. Ang kabilang dulo ng dagat ng pagdurusa ay isang paraiso. Ang matandang Daoist ay umawit sa isang sukat na tono. Pagkatapos, umakyat siya sa langit na parang umaapak sa hagdan at hakbang-hakbang na lumapit sa gilingang bato. Tagumpay o kabiguan. Malalaman ko ito ngayon. Tila nakapagdesisyon na ang matanda nang magpakawala siya ng dagindong patungo sa langit. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at humakbang sa butas sa gitna ng gilingang bato. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lalim ng butas nang makapasok siya dito. Ang proseso ay mabagal at matatag. Matamlay na bumagsak ang kanyang katawan sa ilalim ng butas na pulgada por pulgada. Nakita ng lahat ang kanilang mga hininga upang masaksihan ang kakaibang eksena. Bigla na lang, nagsimulang maglabas ng basag ang gilingang bato. Nadurog ang mga paa ng matanda habang patuloy na umiikot ang gilingang bato, Dustin. Ang mga paste ng dugo, laman, at buto ay umagos mula sa gilingang bato na parang umaagos na tubig. Kahit na mukhang kasuklam-suklam, ang paste ay naglalaman ng pinakadalisay na orihinal na kakanyahan ng enerhiya. Pagkatapos, giniling na rin ang mga paa ng matanda hanggang sa tuluyan na siyang nabugbog. Habang ang katawan ng matanda ay dinudurog ng walang tigil. Hindi mabilang na makikinang na mga spot ng enerhiya ang lumipad palabas sa butas ng gilingang bato. Lumutang sila sa hangin na parang glow worm. Kasabay nito, maraming kadena ng kapangyarihan ng batas ang sumugod mula sa katawan ng matanda.
Lumipad sila patungo sa langit ng may napakalaking momentum at lumipad ng walang layunin sa pagitan ng langit at lupa. Ang napakalaking dami ng mga spot ng enerhiya at ang napakaraming kadena ng kapangyarihan ng batas ay naglabas ng mga sagradong kumikinang na ilaw. Napakarami sa kanila na napuno nila ang bawat sulok ng langit na parang isang sapot na siksikan. Hindi. Napasigaw ang matanda sa sobrang sakit. Tila, ang millstone ng reincarnation din ay durog sa kanyang espiritual na kaluluwa. Sobrang nakakakilabot at masakit na eksenang panoorin. Ang mga energy spot na iyon ay ang pinakadalisay na orihinal na energy essence ng isang banal na Diyos. Bukod dito, ang mga tanikala na iyon ay ang kapangyarihan ng batas na ginagamit ng mga banal na Diyos upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa. Kung maaari nating makuha at pinuhin ang mga ito, makakakuha tayo ng hindi maisip na kapangyarihan. Bulalas ng isang tao sa mahinang boses. Tama iyan. Lahat ay natuwa at napabuntong hininga sa pananabik nang marinig ang mga salita ng magsasaka. Sa makatuwid, ang lahat ng mga magsasaka ay agad na nagsimulang-simulan ang kanilang sariling mga kasanayan sa sining sa pag-aasawa upang makuha ang mga spot ng enerhiya na lumulutang sa hangin. Ang mga makikinang na tanikala ng kapangyarihan ng batas ay pinuntirya rin ng mga magsasaka. Walang tigil nilang hinihigop ang mga ito. Haha, it works. I can absorb them. It feels so great. Naabsorb ko lang ng kaunti ang divine essence. Ngunit ito ay katumbas ng lahat ng kapangyarihan na naipon ko sa nakalipas na libo-libong taon. Wow! Punong-puno ako ng lakas ngayon. At ang lakas ko sa pakikipaglaban ay tumaas ng higit sa 10 beses sa isang iglap. Iyan ay mahusay. Wala akong nakuhang anumang mga tagumpay sa loob ng 10,000 taon. Pakiramdam ko ay malapit na ang aking susunod na tagumpay. Hinigop at pinino ko lang ang isang kadena ng kapangyarihan ng batas mula sa banal na Diyos. Ito ay kamangha-manghang. Maraming magsasaka ang sumigaw sa sobrang saya. Sa lahat ng pagbabago sa kanilang lakas at kapangyarihan. Lahat ay nasa Cloud 9. Matapos makuha at pinuhin ang ilan sa banal na diwa at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas mula sa matanda. Lahat sila ay nakaramdam ng makabuluhang pagtaas sa kanilang lakas sa isang kisap mata. Kaya, pinabilis nila ang kanilang proseso ng pagsipsip at pagpipino ng mas bigla. Bilang karagdagan sa lahat ng mga magsasaka mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay nakiisa rin sa malawakang pagsipsip at pagpapadalisay ng banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Dustin, hindi natin maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Dapat nating i-absorb at pinuhin din ang enerhiya. Ang mga ito ay orihinal na banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas mula sa banal na Diyos pagkatapos ng lahat. Sabi ni Prince Aldrich kay Dustin. Pagkatapos ay ini-teleport niya ang lahat ng kanyang mga tao ng Beast Cosmos mula sa Magic Space Treasure patungo sa kanilang lokasyon. Sige, tumango si Dustin. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip at nag-teleport din si Yulia at ang iba pa palabas ng Slave Tower. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang banal na enerhiya mula sa banal na Diyos. Dapat tayong maging mabilis sa pagsipsip at pagpino ng enerhiya hanggat maaari. Tinuruan ni Dustin si Yulia at ang iba pa sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Walang pagkaantala. Si Dustin at ang kanyang mga kasama ay nakaupo na naka-cross-legged sa lupa. At naghanda upang sumipsip at pinuhin ang mga spot ng enerhiya at ang mga kadena na lumulutang sa hangin. Gayunpaman, bago nila magamit ang kanilang mga kasanayan upang simulan ang proseso, isang kakilakilabot na nangyari. Ano bang nangyayari sa katawan ko? Damn it, I feel sick and bloated. Ano ba ang nangyayari? May tumulong sa akin. Biglang napasigaw ang isang lalaki sa sobrang takot. Nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. Unti-unting lumalawak ang katawan ng lalaki hanggang sa umabot ito sa laki ng isang malaking hot air balloon. Puff! Wala pang isang segundo. Marahas na sumabog ang katawan ng lalaki. Na nag-iwan ng ambon ng dugo sa hangin. Damn it, parang namamaga na rin ang katawan ko. Nakuha ko na ang napakaraming banal na kakanyahan.
At ang aking lakas ay lubos na napahusay. Bakit ito nangyayari? Hindi ko makuha. Anong nangyayari dito? Sa aking kasalukuyang lakas, may makakamit ako. Sa hinaharap, hindi ako pwedeng mamatay dito. Sigaw ng isa pang lalaki habang maya-maya lang ay nagkawatak-watik din ang kanyang katawan. Puff! 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 Pagkatapos, ang libo-libong katawan ng mga magsasaka ay sunod-sunod na sumabog. Ang kanilang dugo ay tumalsik sa hangin na parang libo-libong bulaklak ng dugo na namumukadkad. Ang mga magsasaka na ang mga katawan ay sumabog ay ang pinakamabaliw at pinakamabilis sa lahat ng mga tao na sumisipsip at dinadalisay ang banal na diwa ng Diyos at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Ang nakapangangilabot na eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Alam ko kung ano ang nangyayari dito. Ang enerhiya na nakapaloob sa banal na kakanyahan at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas mula sa banal na Diyos ay labis. Sa ating mga kasalukuyang lakas, hindi natin maa-absorb ang isang karga nito. Kung hindi, hindi ito masusupol ng ating mga katawan at sasabog dahil sa matinding pasanin. May nag-speculate. Tama iyan. Biglang na-realize ng lahat na tama ang sinabi ng lalaki. Ito ay simple, ngunit sila ay masyadong nabaliw noon upang malaman ito. Dahil nakakita sila ng napakalaking halaga ng banal na enerhiya. Karamihan sa kanila ay halos nawalan na ng malay at naging hindi makatwiran. Matapos ang biglaang madugong insidente, ang iba pa sa mga tao ay naging lubhang maingat. Pinabagal nila ang kanilang pagsipsip at pagpapadalisay ng banal na diwa at ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Ang ilang mahihinang magsasaka ay huminto pa nga matapos na masipsip lamang ang isang patak ng banal na diwa o isang kadena ng kapangyarihan ng batas. Yulie, sa tingin ko mas mabuti na ikaw at ang iba ay sumisipsip na lang ng isang spot ng Divine Essence o isang Chain of the Law Power. Kung hindi, sa lakas mo, siguradong sasabog ang katawan mo tulad ng mga sakam na magsasaka na iyon. Naiintindihan mo ba? Sinabi ni Dustin kay Yulie. Ang Diyos ng bundok, at ang iba pa niyang kasama. Naiintindihan ko po, Master. Maingat na sagot ni Yulie. Haha, magkaiba tayong apat. Nasa Earth Immortal Realm tayo noong sinaunang panahon. Ang banal na kakanyahan ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa atin. Hanggat sumisipsip tayo ng sapat na enerhiya sa pagkakataong ito, ang ating lakas ay maibabalik sa Earth Immortal Realm. Ang nasa sabik na boses ng Diyos ng bundok ay umalangaw-ngaw sa paligid ni Dustin. Sa sandaling ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang apat na general mula sa Heavenly Court ay nakaupo na naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng lumulutang na banal na diwa. Ay, tama. Muntik ko nang makalimutan yun. Nanlaki ang mata ni Dustin sa sarap. Higit sa lahat, ang apat na general mula sa Heavenly Court ay lubhang nangangailangan ng enerhiya. Katulad ng sinabi ng Diyos ng bundok, bago ang enerhiyang nakapaloob sa loob ng banal na kakanyahan sa harap niya. Walang kayamanan sa langit at lupa ng mundong ito ang makakapantay. Maya-maya, ginaya sila ni Dustin at umupo na rin. Una, sinubukan niyang i-absorb ang ilan sa Divine Essence tulad ng ginagawa ng apat na general. Walang sabi-sabi na siya ay hindi sapat na pipi upang sumipsip ng labis. Sapat na ang ilang dosenang butil ng essence. I'm fine. Tumibok ang puso ni Dustin nang malaman niyang kaya niyang ma-absorb ng buo ang essence ng walang negatibong epekto. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinubukan niyang sumipsip ng 100 butil ng banal na diwa at naramdaman niyang walang masamang nangyari sa kanya. Bukod dito, ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumataas sa bawat butil na kanyang hinihigop. Nang matiyak ni Dustin na walang nangyaring masama, sinubukan niyang sumipsip ng 1,000 butil ng Divine Essence ng isang beses at maayos pa rin. Kailangan ko pa, sigaw ni Dustin at hinigop ang mahigit 10,000 butil ng banal na diwa ng sabay-sabay. Imbes na masama ang pakiramdam niya, mas gumanda pa ang pakiramdam niya kaysa dati. Bago niya ito napagtanto, hinihigop niya ang humigit kumulang 160,000 butil ng Divine Essence ng isang beses. Ako, naabot ko na ang aking limitasyon. Nabalot ng gulat si Dustin nang magsimulang mamaga ang kanyang katawan.
Dahil lamang sa kanyang malakas na pisikal na lakas ay hindi siya sumabog sa ulap ng dugo at dugo. Siguro ito ay dahil sa aking pisikal na lakas na kaya kong sumipsip ng higit sa 100,000 butil ng banal na kakanyahan. Sisubog na sana ako at mamatay kung hindi. Tanong ni Dustin sa sarili. Ang pisikal na lakas ni Dustin ay maaari na ngayong tumugma sa isang tao sa Earth Immortal Realm. At talagang bagay iyon. Dahil hindi siya tanga. Hindi na siya naglakas loob na sumipsip ng kahit anong divine essence. Haha, hinihigop ko ang higit sa 30,000 butil ng banal na diwa at ang aking lakas sa pakikipaglaban ay na-multiply ng hindi bababa sa 10 beses. Mula sa malayo, nagmula sa kahalili ng divine sect ang kusang loob sa sarili. Wow! Natigilan ng iba na tumingin sa tao at napabuntong hininga sa pagtataka. Naabot ng mga ordinaryong master sa Earth Immortal Realm ang kanilang limitasyon pagkatapos na masipsip ang 4 o 5,000 butil ng Divine Essence at hindi nang ahas na itulak pa ang kanilang sarili. Ngunit ang kahalili ng banal na sekta ay sumipsip ng 30,000 butil na nakakapanghina. Higit pa doon, Dustin. Ito ay masyadong abnormal at higit sa inaasahan ng mga ordinaryong masters. Higit sa 40,000 ang naabsorb ko. Mula ngayon, ako na ang pinaka-respetado sa mga nasa Earth Immortal Realm. Isang malakas na boses ang nagpalingon sa mga tao. Pagkatapos ay nakita nila ang isang mapagmataas na binata na nakasuot ng hayop na nagtatago na may mahabang busog sa kanyang likod. Higit sa 40,000. Nakanganga ang mga tao sa gulat sa kanya. Noon lang, ang banal na anak ng Space Sect. Ang ilan sa mga prinsipe ng Underworld. Si Pierce mula sa Ghost Dome. At iba pang mga kabataang talento mula sa mga dakilang puwersa ay buong pagmamalaki na. Inihayag ang dami ng Divine Essence na kanilang natanggap. Malaking pagkabigla ang bomb alot sa grupo nang hindi maiiwasang may nanguna sa imposibleng bilang ng Divine Essence na nasisipsip. Maging ang mga tao mula sa 8 sangay ng mga pilgrims ng Divine Beings World ay napapanganga na lamang sa pagkabigla. Hindi ako makapaniwala na ang mga masasamang espiritong ito mula sa labas ng mundo ay napakatalino. Ilang tao mula sa 8 sangay ang nagbulungan sa isa't isa dahil sa pagkamangha. Hindi tulad ng lahat na nakatitig sa eksena. Iba ang nahuli ng interes ni Dustin. Nakatutok ang magkabilang mata niya sa mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na lumulutang sa ibabaw nila. Ang mga kadena na ito ay naglalaman ng base ng paglilinang ng banal na Diyos at kapangyarihan ng batas na kanyang nilinang sa buong buhay niya. May alingaw na kung ano ang naiintindihan ng isang banal na Diyos ay ang orihinal na batas ng langit at lupa. Ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan ng sa aking katawan ay pinakipot ng kalooban ng batas ng langit at lupa. Dapat pareho sila ng pinanggalingan. Iniisip ko kung maaari kong pinuhin ang mga kadena ng batas ng mga banal na Diyos na ito sa aking kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. Hayaan mo akong kunin ito. Napaisip si Dustin sa sarili. Dahil napagdesisyonan niya kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis siyang tumayo at ginamit ang kanyang isip para lumipad palabas ang puting tanikala sa kanyang katawan. Swoosh! Kaagad! Hinigop ng kadena ang isang kalapit na kadena at sinimulang pinuhin ito. Sa ilang sandali lamang, ang kadena ay ganap na hinigop. Binaril ni Joy si Dustin sa nakita at mabilis niyang nakontrol ang kadena sa kanyang isip upang ipagpatuloy ang pagsipsip sa iba pang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas. Habang parami ang mga kadena na hinihigop at pino. Nakanganga si Dustin habang pinagmamasdan ang laki ng kadena at patuloy na lumalakas ang kapangyarihan nito. Dumagundong. Sa di kalayuan. Unti-unting umiikot ang malaking gilingang bato. Sa loob ng butas ng gilingang bato ay naroon ang ibabang bahagi ng katawan ng matanda na durog na. Tanging ang itaas na bahagi ng kanyang dibdib ang natira. Unti-unting tumulo ang dugo sa kailaliman ng butas. Wala nang hiyawan ang lumabas sa matanda. Tanging katahimikan lang ang nagmumuni-muni na bumagay sa mapayapang ekspresyon nito na para bang naliligaw sa kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil siya ay nasa Millstone of Reincarnation. Malapit na niyang marating ang kabilang dulo ng reincarnation at lahat ng tungkol sa buhay na ito ay malapit ng matapos. Gaano man kaluwalhati ang kanyang nakaraan at ang kanyang buhay.
Lahat ay nadudurog at hindi na muling makikita. Hindi nagtagal ay ulo na lang ang natitira sa matanda. Maging iyon ay unti-unting lumulubog sa kailaliman ng butas ng gilingang bato. Ashes to ashes, dust to dust. Nako, ibaba mo na, tapos na. Isang maliwanag na ekspresyon ang nagpawi sa pagdurusa sa mukha ng matanda. Kailangan kong ibagsak ang lahat ng aking pagtutol at alisin ang lahat ng mga dumi sa aking isipan. Tanging ang pinakamalinis na kaluluwa ay maaabot ko ang shore of rebirth. Ibinabalik ko ang lahat ng mayroon ako sa mundong ito. Ilang realisasyon ang tila namulat sa matanda bago siya tuluyang nadurog ng gilingang bato. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nang walang anumang babala, ang mga bahid ng nakasisilaw na liwanag ay sumugod mula sa butas ng gilingang bato at lumipad sa lahat ng direksyon. Isang magic treasure. Hindi ka panipaniwala. Iyan ang magic treasure na pino ng Divine God. Tingnan mo, isang librong bato na may 3 salita sa pabalat. Sinaunang kasulatang bato. Iyan ba ang pamamaraan ng paglilinang na nilinang ng banal na Diyos na ito noong siya ay nabubuhay pa? Isang maliit na puting kabayo na may matapang na amoy ng gamot. Maaaring ito ay isang banal na tableta. Sinasabi ng alamat na ang mga pildores na pinino ng isang banal na Diyos ay karaniwang magiging hugis ng maliliit na hayop. Ang mga mata ng lahat ay buong sakam na sinusundan ang paglipad ng mga kayamanan na sumugod sa butas ng gilingang bato. Halos lahat ay namula sa kabang-abang at ang kanilang paghinga ay naging mabigat na parang katatapos lang makipagkumpetensya sa 100 metrong karera. Divine Level Magic Treasure. Cultivation Method ng Divine God. Isang Divine Pill. Ang bawat isa sa kanila ay isang hindi kapani-pani walang kayamanan na hinahangad ng lahat ng mandirigma sa mundo. Maging ang makapangyarihang mga mandirigma sa Divine Realm. Ngayon, ang bawat isa ay lumipad sa itaas ng kanilang mga ulo tulad ng karaniwang mga ibon. Sobra na ito. Sobra-sobra. Malakas na tagay ang umalangaw-ngaw mula sa mga magsasaka nang mapagtanto nila kung ano ang nangyayari. Halika na, puntahan mo sila. Akin na sila. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa harapan ko. Walang sino man ang makapagpigil sa kanilang init ng ulo habang sila ay sumugod na parang baliw na alon patungo sa mga kayamanan. Ang banal na Diyos na ito ay talagang ibinigay ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi nangyari sa loob ng maraming siglo. Kapag may nangyaring ganito, nangangahulugan ito na maaaring matagumpay na marating ng banal na Diyos ang shore of rebirth. Ang bawat isang tao sa hukbo ng 8 sangay ng mga peregrino ay tumitig sa gulat. Samantala, bigla na lang, sa mundo ng Divine Being, isang kakilakilabot na puwersa ang tumago sa isang space node at lumitaw ang isang madilim na bitek sa kalawakan. Sandaling katahimikan ang namayani bago lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa spacecraft. Sa wakas nakarating na kami sa Divine Being's World. Bilisan mo at hanapin ang Millstone of Reincarnation. Isang baliw na pag-aagawan ang sumiklab habang ang grupo ay nagsimulang desperadong maghanap para sa Millstone of Reincarnation. Parami ang mga space node sa Divine Being's World ay nagsimulang mag-crack at ang iba't ibang grupo ng mga tao ay sunod-sunod na pumasok sa mundo. Hindi nagtagal bago naramdaman ng 8 pinakamataas na pinuno ng Divine Being's World ang kaguluhan. Ito ay hindi maganda. Sinalakay ng mga nilalang mula sa labas ang ating mundo. Tiyak na narinig nila na ang Millstone of Reincarnation ay umiikot muli at ang mga banal na Diyos ay pupunta sa shore of rebirth. Gusto nilang makuha ang mga pagkakataong ibinigay sa mga banal na Diyos. Ang masasamang espiritu ng mga nasa labas ng mundo ay tunay na sakam at gustong samantalahin ang mga banal na Diyos. Sa tingin ko hindi ganoon kadali. Walang anumang bukas na daanan patungo sa ating mundo mula sa labas ng mga mundo at iyon ay kung paano namin pinamamahalaang mapanatili ang aming paghihiwalay. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng mahirap para sa masasamang espiritu mula sa labas ng mundo na pumasok sa ating mundo sa napakalaking sukat. Maliban kung tinutulungan sila ng isang banal na Diyos mula sa labas. Malamang na ang mga banal na Diyos sa labas ay gustong kunin ang mga banal na core at kahit na nais na humanap ng pagkakataong maabot ang shore of rebirth.
Iyon siguro ang dahilan kung bakit nila ipinadala ang mga masasamang espiritong ito mula sa labas ng mundo upang salakayin ang ating mundo. Iba't ibang opinyon ang lumipad sa pagitan ng 8 pinakamataas na pinuno habang sila ay nakatitig sa takot sa mga hindi pa nagagawang pangyayari sa mundo ng Divine Being. Natatakot ako na ang mga bagay ay magiging mas mahirap kung ang mga banal na Diyos mula sa labas ng mundo ay dumating. Babala ng isang matandang nakasuot ng puting damit. Ang puting robe na kanyang isinuot ay eleganteng umindayog at ginawa siyang parang ethereal sa kabila ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tinawag ng mga tao ang matandang ito na Haring Tobien. Ang pinakamataas na pinuno ng sangay ng langit. May isang patakaran sa loob ng Divine Being's World. Ang sino mang nasa labas ng banal na Diyos na maglalakas loob na pumasok ay makararanas ng pagkawasak at magiging bangkay. Gaano man kalakas ang mga banal na Diyos, walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na pumasok. Ngumisi ang isang hugis tao na nilalang na nababalutan ng itim na kaliskis. Ang mahaba niyang ulo at mga pangil ay ginawang nakakatakot ang madilim na ekspresyon. Ang nilalang na ito ay ang pinakamataas na pinuno ng sangay ng Yaksha. Si Haring Yates. Tama. Walang dapat ipag-alala. Bukod dito, ang Divine Being's World ay ang libingan ng mga banal na Diyos kung saan napakaraming nagpapahinga sa kapayapaan. Ang kanilang pagsuwi ay makakasakit sa mga banal na Diyos na namamahinga sa mundo ng Divine Being at ang mga kahihinatnan ay magiging napakabigat para sa kanila na makayanan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng violet at golden crown ang nagbigay sa kanila ng ngiti na halos kasing liwanag ng gintong liwanag na sumikat sa buong katawan niya. Siya ang pinakamataas na pinuno ng Dragon Branch na pinangalanang Haring Andrew. Pumunta tayo at bantayan ang banal na Diyos. Ang 8 pinakamataas na pinuno ng 8 sangay ay nagmamadaling pinangunahan ang kanilang mga tao sa kanluran ng kontinente. Kasabay nito, sa lupain sa pinakamalayong sulok ng kanluran. Ang iba't ibang mga kayamanan ng isang banal na Diyos ay patuloy na lumilipad mula sa butas sa gilingang bato. Bukod sa mga magic treasures, mayroon ding mga mahahalagang mahiwagang table task. Iba't ibang uri ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga lihim na pamamaraan. Pati na rin ang lahat ng uri ng lubhang. Mahalagang likas na yaman na patuloy na lumalabas mula sa butas. Ang isang pagkakataon na makakuha lamang ng isang kayamanan ng isang banal na Diyos ay sapat na upang mabaliw ang sinumang mandirigma. Ngayon, hindi mabilang na mga kayamanan ang lumabas mula sa gilingang bato sa harap ng kanilang mga mata. Isang maliwanag na liwanag ang sumiklab sa lahat ng mga mata ng kasalukuyang mandirigma. Hindi mahalaga kung sila ay malakas o mahina dahil lahat sila ay umaakyat sa isa't isa upang sumugod patungo sa mga kayamanan. Isang todo-todo na awayan ang sumiklab. Hindi lamang sa pagitan ng mga tao mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo, kundi sa mga tao mula sa 8 sangay na sumabak sa laban upang mangagaw din ng ilang kayamanan. Kung tutuusin, ang tukso ng mga kayamanan ng isang banal na Diyos ay masyadong malaki at iilan lamang ang posibleng makalaban. Haha, isang banal na busog. Akin na. Mabangis na tawa ang bumungad kay Dempsey. Bulalas ng young master ng Moklan sa sandaling nakuha niya ang isang banal na pana pagkatapos ng matinding pakikipaglaban sa mga lalaking katabi niya. Ang isang banal na busog ay walang alinlangan na madaragdagan ang kanyang mahusay na kasanayan sa archery. Nakuha ko ang ancient stone scripture. Haha, kahit first half pa lang. Kumpleto na ang breathing method at magiging kapaki-pakinabang sa akin. Matagumpay na nahawakan ng isang kahalili mula sa Divine Sect ang unang kalahati ng sinaunang bato na kasulatan pagkatapos ng isang matinding labanan at mabilis niyang binuklat ang mga pahina sa tuwa. Bawat tao na nakakuha ng kanilang kamay sa isang kayamanan ay tuwang-tuwa na sumisigaw sa tuwa. Karamihan sa mga magic treasures ay nahulog sa mga kamay ng makapangyarihang mga mandirigma habang walang awa nilang itinatabi ang mga mas mahina sa kanila. Halimbawa, si Pierce ng lahi ng Tombay, Web ng West Cosmos, ilang prinsipe ng Underworld, at ang Holy Son of the Space Sect ay lahat ay nakakuha ng kanilang mga magic treasures. Bawat isa sa kanila ay makapangyarihan sa kanilang sariling karapatan. Sa tulong ng isang grupo ng mga Earth Immortal mula sa kanilang mga sekta.
Natural na sila ang nangunguna sa galit na pag-aagawan para sa kayamanan. Kahit na paminsan-minsan ay nakuha ng mga mahihina ang kanilang mga kamay sa isang kayamanan. Sila ay papatayin sa isang kisap mata at ang kayamanan ay maaagaw ng iba. Gayunpaman, hindi sumali si Dustin sa treasure hunting competition. Habang ang lahat ay abala sa pakikipaglaban sa isa't isa. Nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa ilalim ng lupa at sinubukan ang kanyang makakaya upang makuha ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na pinakawalan ng matanda matapos ang kanyang katawan ay durugan. Ang mga kadena na ito ay naglalaman ng base ng paglilinang na ginugol ng isang banal na Diyos sa kanyang buong buhay sa pagpapabuti. Ang mga ito ay naglalaman ng mismong batas ng kalikasan. Noong siya ay nabubuhay pa, ang matanda ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Noong panahon niya, may kapangyarihan siyang kontrolin ang langit at lupa at pinamunuan niya ang lahat ng mundo. Ganap niyang naunawaan ang kapangyarihan ng batas at nakita niya ang batas ng kalikasan sa buong buhay niya. Sa loob ng mga kadena na pinakawalan niya ay isang napakalakas na kapangyarihan na malamang na imposibleng makuha ng isang ordinaryong master. Kahit na ang isang langit na walang kamatayan o isang dakilang master ng Divine Realm ay hindi kayang makuha ang ganoong kalaking kadena ng kapangyarihan ng batas. Gayunpaman, iba si Dustin. Dahil mayroon siyang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Pinahintulutan siya nitong makuha ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ayon sa kanyang kalooban. Sa loob ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan ay ang kalooban ng langit at lupa. Sa makatuwid, nagkaroon ito ng kapangyarihang sumipsip ng malaking bilang ng mga kadena ng batas at maiwasan ang anumang negatibong epekto. Minsan in-blue moon lang mangyari ang mga pagkakataong tulad nito. Hahayaan ko ang shackle na sumipsip ng maraming kadena hanggat maaari. Itinuon ni Dustin ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa gapos ng pinakamataas na kaliwanagan at ibinuhos ang lahat ng pagsisikap sa pagsipsip ng mga tanikala. Habang mas maraming kadena ng kapangyarihan ng batas ang nasisipsip, ang laki ng kadena ay naging mas malaki. At ang kapangyarihang taglay nito ay naging mas nakakatakot. Biglang parang hinigop ng kadena ang lahat ng tanikala ng kapangyarihan ng batas ng sabay-sabay. Splash! Lahat ng nakakalat na tanikala sa pagitan ng langit at lupa ay tila naramdaman ang pagkakaroon ng kadena at sabay-sabay na sumugod dito. Tulad ng mga ibong bumalik sa kagubatan pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay patuloy na hinihigop ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Ano? Sa butas ng Millstone of Reincarnation. Biglang napatingin ang matanda sa kinatatayuan ni Dustin at parang may napansin. Well, this young man is more than what meets the eye. With such weak power, I didn't expect that he could actually absorb such a large amount of my chain of law power. Isang halos hindi marinig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa ulo ng matanda. Tanging tuktok ng kanyang ulo ang natitira sa kanya, sapagkat ang iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nadurog sa wala sa pamamagitan ng gilingang bato. Ang Millstone of Reincarnation ay nagpatuloy sa pag-ikot at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay durog din sa laman ng dugo. Ilang saglit lang, tuluyang nawala ang buong ulo ng matanda sa butas ng gilingang bato. Samantala, ang labanan para sa mga kayamanan sa harap ng Millstone of Reincarnation ay malapit na ring matapos. Tinakpan ng mga bangkay ang bawat pulgada ng lupa hanggang sa nakikita ng mata at ang dugong damanak ay sapat na upang gumawa ng isang ilog ng dugo. Mula sa madugong larangan ng digmaan, madaling makita kung gaano kahigpit ang labanan para sa mga kayamanan. Ang mga nakakuha ng mga kayamanan ng banal na Diyos ay tuwang-tuwa. Samantalang ang mga hindi nakayanan ay napabuntong hininga na lamang at dinidilaan ang kanilang mga sugat. Mula ngayon, dapat bantayan ng lahat ng tao sa 8 sangay ang Millstone of Reincarnation. Walang sino man ang pinapayagang makalapit dito. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay malakas na nag-anunsyo matapos silang biglang dumating kasama ang kanilang mga tauhan. Sa sandaling ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagbigay ng utos. Lahat ng mga miyembro ng 8 sangay ng mga peregrino ay sumugod sa Millstone ng Reincarnation at mahigpit na binantayan ito.
Ang matandang iyon ay nadurudge na ng Millstone of Reincarnation at wala nang natira sa kanya. Bakit ang mga taong ito mula sa Divine Beings World ay nagbabantay sa Millstone of Reincarnation? Napuno ng kalituhan ang mga tao mula sa 3,000 malalaki at maliliit na mundo nang makita nila ang ginagawa ng mga tao mula sa 8 sangay. Higit sa ano pa man. Ang katotohanang wala sa 8 pinakamataas na pinuno ang sumama sa pakikipaglaban para sa mga kayamanan ay nagpapataas ng kanilang mga hinala. Di ba late na sila dumating? May lalabas pa bang mas mahalagang kayamanan? Ang mga tao mula sa labas ng mundo ay nag-isip sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakakuha ng mga ingay na nagpatigil sa kanilang mga track. Tingnan mo. Ang Millstone of Reincarnation ay naroon. Oo naman. Napakalaking gilingang bato. Ilang grupo ng mga tao ang lumitaw sa malayong kalangitan.